Nakita mo ang girlfriend mo na kasama ang ibang lalaki sa hotel. Pero hindi ka nagalit, kundi nagbigay ka pa ng proteksyon. At pinaalalahanan silang mag-ingat. Pero hindi nila ito naintindihan. At inimbitahan ka pang pumasok sa kwarto para manood. Kaya pumasok ka ng galit. At nadiskubre mong may dalawang lalaki pa sa loob ng kwarto. Wangki ang ligang. Nandito rin kayo. Fanje, hindi rin namin inasahan na ganito ang asawa mo. Bakit hindi ka sumama? Sa narinig mo, hindi ka nagalit kundi natuwa. Hindi na, salamat, wala akong ganitong hilig. Sa katunayan, gusto ko pang magmadali si Luyaw na makipag-lock sa kanila. At ang dahilan kung bakit mayroon kang ganitong pag-iisip. Dahil sa sandaling pumasok ka sa hotel. Nagising ka, ng isang gintong daliri na kayang makita ang mga sakit ng iba. At sa katawan ni Wang Qiang ay may malaking sakit na syphilis. Na may antas na 20. Ngayon ay hindi na nagtatago si Luyaw. At nagbitaw ng masasakit na salita sa iyo. Yufan, ang 5,000 o 6,000 kita mo sa pagde-deliver buwan-buwan. Hindi pa nga sapat yun para makabili ako ng makeup. Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Sa kwartong ito lang, nakapunta na ako ng 10 beses. Sabi ni Luyaw, akala niya magagalit ka agad. Pero hindi mo ininda ni hindi ka man lang nagalit. Sa halip, sa loob-loob mo, tinatawanan mo siya, ang amoy na yan. Susunod, ikaw ang magdurusa. Naway mag-enjoy ka sa laro, Luyaw. Pagkatapos mong umalis sa Cloud Top Hotel, nakakita ka sa gilid ng daan ng isang taong palaging ubo. May isang unang antas na sipon sa ulo niya. Sa oras na iyon, lumabas ang system page. Nagtatanong kung gusto mong makipaglaban. Dahil sa curiosity, pinili mong. Biglang pumasok ka sa isang ibang mundo. May isang puting polar bear na nakatayo sa kabila. May liwanag na pula sa itaas ng kanyang ulo. At saka mo napansin na may pula ring liwanag sa itaas ng iyong ulo. Sa puntong ito, tumatakbo ang oso patungo sa iyo. Instinct mo na umiwas. Ngunit napagtanto mong hindi ka makagalaw. Matapos ang tama, isang pulang numerong 10 ang tumalon sa itaas ng iyong ulo. Agad na hindi na gumagalaw ang kalaban sa harap mo. Dito mo napansin na kaya mong gumalaw. Kaya't sa instinct, isang suntok ang ibinagsak mo. Sa ulo ng kalaban, nabawasan ng 12 ang buhay ng kalaban. Ito ang tipikal na turn-based na labanan. Ganyan kayo paulit-ulit na umaatake sa isa't isa. Hanggang ang buhay mo ay natira na lamang sa 0 puntos. Nawala ang sakit sa sipon at ang buhay. Bumagsak ng malakas. Natapos ang laban. Nakuha ang 0 puntos ng karanasan. Tumaas ang antas sa 2. Binabati ang host sa pag-unlock ng imbakan ng mga item. Na-unlock ang imbakan ng kagamitan. Binabati ang host sa pagkatalo sa unang antas ng virus na sipon. Kumuha ng kasanayan, maging matatag. Pagkatapos, nagbago ang eksena. Bumalik ka sa dating bangketa. Yung taong dati ay parang hininga niya ay parang may sakit. Biglang gumaling. Mukhang basta malampasan mo ang virus, magagamot ang sakit. At saka, makakakuha ka pa ng gantimpala. Kung magbubukas ka ng klinika at magpapagaling sa mga tao. Kaya't siguradong yumayaman ka na. Kaya't inilagay mo ang iyong tingin sa ibang mga tao. Ngunit ang hindi mo inaasahan ay, lahat ng sakit nila ay nasa level 50 pataas. Koronaryang sakit, sakit sa puso, at uremya, mga sundalo sa ilalim ng kanilang komandante. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi mo kayang harapin. Mukhang, mga sakit na hindi kayang ganap na gamutin ng makabagong medisina. Sa kasalukuyan, sa aking kakayahan, hindi ko talaga kayang talunin. Ang pangunahing layunin ngayon ay kailangan kong mag-upgrade ng mabilis. Susunod, naisip mo ang isang magandang lugar para mag-level up, ang Ren ay hospital. Kaya nagpasya kang bumalik sa Jinshu Mansion para magpahinga ng kaunti. Ngunit sa halway, nakatagpo ka ng magandang may-ari ng bahay. Ngunit hindi mo inaasahan na siya ay may breast cancer. Sa murang edad, nagkaroon siya ng ganitong sakit. Sayang naman. Pero ano ang kinakatawan ng hukbo ng breast cancer? Sige, wag na munang isipin yan. Hindi ko kayang talunin ang 0 level na virus monster ngayon. Magpa-check up ka sa ospital kapag may oras. Pagkasabi nito, agad kang pumasok sa silid. Nagtaka si Liu Ruyan sa narinig niya. Totoo ngang natuklasan niya ang late stage na cancer sa suso. Paano naman nalaman ni Kuya Fan ang bagay na yan? Pagpasok niya sa kwarto, nakita na niya agad si Good Buddy Chen Hao. May ilang sakit si Hao. Kabilang na ang pinakahalata, ang soft and weird na itsura. Palagi siyang nagmamayabang sa akin tungkol dyan. Hindi ko inasahan na wala talagang nangyari. Kaya't para sa kaligayahan ng kapatid, tumuloy ka sa laban-laban sa malambot na halimaw. Sa harap mo ay isang malambot na ud. Pareho ang paraan ng laban tulad ng dati. Lahat ay turn-based. Walang duda. Napanalunan mo ang laban. Sa pagkakataong ito, may lumabas na pangkurba na tabak mula sa kalaban. Binabati ang may-ari ng kagamitan. Ang pangkurba na tabak ay makakadagdag ng 15 puntos sa lakas ng atake. Natapos ang laban. Bumalik ka sa totoong mundo. Si Chen Hao na walang kaalaman. Biglang nakaramdam na parang magaan ang kanyang ibabang bahagi. Parang puno ng lakas. Pupunta ka ba mamaya sa Dream Paris para magpaligo? Sasamahan kita, hahaha. Sige, ikaw na lang ang pumunta. Ayoko talagang pumunta. Kung ayaw mo, ayos lang. Pupunta na lang ako mag-isa. Kinabukasan, sumunod ka sa plano at pumunta sa Ren Ai Hospital. Bigla, may pamilyar na boses na narinig mo sa likod mo. Naghihiwalay na sila. Pero ang tarantadong yon, sinusundan pa rin ako. Siya ang tao, si Luyao. Kaya pala pagising niya ngayon, napansin niya na maraming maliliit na bukol sa ibaba. Masakit at makati. Kaya pumunta siya sa ospital para magpa-check. Haha, tama nga, nagka-episode na ang syphilis niya. Hindi ko alam kung nahuli rin ang ibang 3. Sa susunod na hakbang, may narinig na galit na sigaw mula sa malapit. Siyempre, ikaw yan, ligang. Sino bang hindi nakakaalam na palagi kang lumalabas at may kalokohan?
Sa isip mo lang, alam mo na. Siyempre, si Liu Yao yan. Kilala siya bilang pampasaherong boss. Tumingin ka sa lahat ng ito. Ngunit mumiti na lang nang hindi nagsasalita. Ikaw lang ang nakakaalam. Ang pinagmulan ay nasa kay Wang Qiang pala. Dahil ang kanyang antas ng sifilis ay umabot ng 20. Kaya pumunta ka sa kanilang tabi. Naghahanda kang magpasaya sa kanila. Sa totoo lang, hindi naman ganun ang katakot ang sakit na ito. Kayo lang ang kailangang uminom ng gamot araw-araw ng tama. Magpatuloy sa pag-ehersisyo. Palaging alalahanin ang pagkakaisa. Palakasin ang nutrisyon. Sa kalaunan, mamamatay ka rin. Pagkatapos mong sabihin ito, lumingon ka at magpaalam ng maganda. Iniwan silang tatlo na nanginginig sa lugar. Pagkatapos, pumunta ka sa pintuan ng pediatriko. Nagsimula na ang iyong pag-upgrade. Natukoy ang host ng level 1 na gutom na halimaw kung nakikipaglaban. Natukoy ang pagkain ng level 1 na gutom na halimaw kung nakikipaglaban ang host. Nakikipaglaban. Ganito, nagfo-farm ka sa ospital buong maghapon. Nakaabot ka na sa level 7. Marami ng bagong kagamitan sa iyong inventaryo. Punong-puno ang iyong bag ng iba't ibang karne na nakuha mula sa pagpatay sa mga halimaw. May isang benepisyo ang imbakan ng mga gamit. Ito ay ang oras sa loob nito ay tiyak na mananatiling nakapirmi. Walang konsepto ng pag-expire. Pero may isang kahinaan, hindi pwedeng maglagay ng buhay na bagay. Nakuha mo rin ang isang gintong aklat ng kasanayan, Jinzen Sixu, na may epekto na pampawala ng sakit at pampalakas ng enerhiya. Pagkatapos matutunan, handa ka nang bumalik sa apartment para magpahinga. Muling nakatagpo si Liu Ruyan sa hallway. Nagsimula ang kausap na imbitahan ka sa pagkain. Kaya dinala mo si Chen Hao. Kasama si Liu Ruyan sa isang barbecue sa dulo ng eskinita. Ngunit pagdating sa lugar, biglang nagkasakit si Liu Ruyan. Naghihirap at bumagsak sa lupa. Sobrang sakit, mukhang dito na ako mamamatay. Nakita ang eksenang ito. Agad mong naisip ang gintong karayom sa mga ako-point na natutunan mo. Agad mong ipinasok ang pilak na karayom sa 3 ako-point ng iba. Agad na bumuti ang mukha ni Liu Ruyan. Pansamantala ko lang napinawi ang iyong sakit. Mas mabuting magpatingin ka sa ospital sa lalong madaling panahon. CJ, salamat sa iyo. Tinawag ka ni Liu Ruyan sa kanyang marangyang tahanan sa itaas. Samahan mo ako sa huling ilang buwan na ito. Maaaring ibigay ko sa iyo ang apartment na ito. Nalaman mo na pala ang tungkol sa sarili mong kalagayan. Hindi pa ako nakipag-ibig kailanman. Kaya nais kong makaranas ng isang payak at tunay na pag-ibig bago matapos ang buhay ko. Gusto kong makatagpo ng isang tunay na pagmamahal. Kaya bakit ikaw ang pinili ko? Dahil ikaw ay matatag ang loob. Gwapo pa siya. At ang iyong acupuncture ay makakapagpahupa ng aking sakit. Sa ganitong paraan, magkakaroon ako ng mas maraming oras na makasama ka. Grabe, may sarili na akong bahay at may kasamang girlfriend pa. Ano pa ang dapat pag-isipan? Kaya't agad kang pumayag. Kasabay nito, lihim kang nagpasya. Kailangan kong gamutin ang kanyang sakit. Kinabukasan, maaga kang dumating sa Ren Ai Hospital para mag-level up. At ganun nga, naglaro ka ng buong araw. Umabot ka sa level 1-0. Kasabay nito, nakakuha ka ng isang nakatagong talento. Hindi matitinag. Permanenteng nagpapababa ng lahat ng pinsala mula sa mga martial artist. At nagdaragdag ng atake at depensa ng mga martial artist. Kasabay ng pag-iwas sa lahat ng abnormal na estado. At bawat segundo ay nagbabalik ng buhay na may pinakamataas na halaga na 21,000 na dugo. Grabe, ang galing naman ng talent na ito. Sa talent na ito, parang mayroon kang kakayahang lumampas sa mga antas ng hamon. Kaya't hindi ka na makapaghintay na tumakbo patungo sa apartment. Pupunta ka upang hamunin ang virus monster na nasa katawan ni Liu Ruyan. Masaya si Liu Ruyan nang makita ka. Baby, yung 2 iniksyon na ibinigay mo sa akin kahapon. Sobrang saya ko buong araw ngayon. Huwag magmadali, may mas masarap pang darating. Pagkatapos ng sinabi, diretso kang hinila sa laban. Hukbo ng kanser sa suso. Ang unang sundalo ay isang makulay na tigre. May 2,000 na buhay. Hawak mo ang matalim na kutsilyo at inatake ang tigre. Nabawasan ng 250 ang buhay. Talagang astig ang kakayahang ito. Pagkatapos, inatake ka ng tigre. Sa tulong ng kakayahan, nabawasan ka lang ng 20 buhay. Ganito, naglaban kayo ng libu-libong beses. Matagumpay mong napatay ang tagapagsalita ng kabayo. Kasabay na nakuha ang kagamitan ng tigre. Ang kasanayan ng kagamitan ng tigre ay tumataas ng 1-0 puntos sa lahat ng katangian sa bawat antas. Permanenteng nagdaragdag ng 1-0 puntos sa lahat ng katangian. Kasalukuyang antas 1. Agad na lumitaw sa tabi ni Liu Ruyan. Isang 20 antas na halimaw ng sakit. 20 antas na pinuno ng hukbo ng kanser sa suso. Matapos mapatay ng host, maaring pahabain ang buhay ni Liu Ruyan ng 2 taon. Talagang hindi madaling gamutin ang kanser. Tila marami pang kakaibang bagay ang naghihintay sa akin. Ngunit ito rin ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Sa mga sandaling ito, hindi alam ni Liu Ruyan kung bakit. Pakiramdam niya ay mas magaan ang katawan. Anong nangyayari? Ito ba ang kapangyarihan na dulot ng pag-ibig? At pagkatapos ay hinawakan ni Liu Ruyan ang iyong kamay. Papalapit sa silid tulugan. Matapos ang matinding laban, tumingin ka kay Liu Ruyan. Hindi ka makagalaw sa iyong pwesto. 14.205, 25.7%, 68.9%, 105.1 yuan. 14.305, 25.7%, 68.9%, bigla na namang may 100 level na hindi nagbubuntis na halimaw. 14.005, 25.7%, 68.9%, 105.1 yuan. 14.305, 25, 7%, 68.10%, ano bang ginawa ni Liu Ruyan sa nakaraang buhay?
14.0525.7%, 69.105.1 yuan. 14.0525, 7%, 69.9%, bakit kailangang pasanin niya ang sobrang sakit sa buhay na ito? Kinabukasan ng madaling araw, muling pumunta ka sa rin ay hospital. Handa nang mag-level up, ngunit napansin mong maraming bagong security dito. Biglang bumaba ang kita ng ospital ng isang kawalo. Maraming pasyente na kakahain lang ng appointment ay agad gumagaling. Nagdududa ang dekano na mayroong iligal na medisina dito. Kailangan ninyong bantayan ito ng mabuti ngayon. Samantala, isang medical na trolley ang nagmamadaling dumating sa harapan mo. Sobrang dami ng mga sugat. Kung hindi ito mapigilan, maaaring magkaroon ng panganib sa buhay. Agad na ipaalam kay Ilse. Lina kailangan siyang dumating para sa operasyon. Nakita ang eksenang ito. Desidido kang kumilos. Una mong ginamit ang gintong karayom para saksakin ang dugo at pigilan ang pagdurugo. Bumaba ang antas ng kakaibang pagdurugo mula 20 pababa sa 15. Pagkatapos ay matapang mong sinimulan ang laban. Sa tulong ng talento mong diamond body na hindi nasisira. Walang duda. Natalo mo ang kalaban. Binabati kita, tagumpay sa laban, host. Kasaysayan ng bawat siglo sa pagsasanay sa masahe. Sa oras na ito, nang dumating ang doktor, napansin niyang huminto na ang dugo. Huwag tanggalin ang karayom na ito habang nasa operasyon. May epekto itong pumigil sa dugo at sakit. Ipinaalala mo. Nang marinig ng doktor, nagduda siya. Pero mahalaga ang operasyon. Hindi na siya nagsalita pa. Sa oras na iyon, lumapit ang pamilya ng pasyente upang magpasalamat. Dahil malinaw nilang nakita na ikaw ang nagbigay ng iniksyon. At doon lang huminto ang pagdurugo ng pasyente. Nang tumingin ng mabuti, napansin mong ang dumating ay ang iyong kaklase sa mataas na paaralan, si Zuzeng. Ang nasugatan ay ang kanyang ama na hepe ng pulisya, na tinaga ng ilang beses habang nahuhuli ng mga kriminal. Buti na lang at agad kang kumilos. Nagkasundo sina Zuzeng na magtipon pagkatapos ng operasyon. Sumang-ayon ka. Pagkatapos ay nagpatuloy ka sa pag-level up. Nang malapit na ang gabi at oras na para umuwi, tumunog ang iyong telepono. Tawag ni Zuzeng. Nalaman ko na ang kanyang ama ay nananatiling kumatos pagkatapos ng operasyon. Sabi ng doktor kailangan ng ikalawang operasyon. Pero ang sansa ng pag-survive ay hindi higit sa 0%. Sa panahong nakalalagay ang buhay niya sa alanganin. Naalala ka agad kita. Nang marinig iyon, agad kang pumunta sa kwarto ng pasyente. Tumingin ng mabuti. 20 antas na elite na halimaw. Halimaw na may kakulangan sa enerhiya. Agad mong naisip na ang dahilan ng iyong pagkakakoma ay kakulangan sa enerhiya. Sa totoo lang, wala ka pang tiwala sa pagdaig sa 20 antas na elite na halimaw. Ngunit sa karanasan kaninang umaga, alam mo nang maaari mong gamitin ang gintong karayom upang tumaga sa mga puntos. Bawasan ang antas ng sakit. Kaya sinabi mong susubukan mo. Pero pinutol ng doktor. Nakakatawa naman. Mas naniniwala kayo sa isang taong walang lisensya sa medisina. Ayaw mo ring maniwala sa aming opisyal na ospital. Sa puntong ito, tanong ni Zuzeng, kung maaring masiguro ng ospital na may 50% na tagumpay. Ipinapaubaya ko sa inyo ang tao. Naging maitim ang mukha ng doktor sa narinig. Wala siyang sinabi. Wala silang nagsalita. Tumingin si Zuzeng sa iyo at nagsabi. Kaya susunod. Nasa iyo na to, Fench. Tumango ka, hidian-an. Simulan ang operasyon. Matapos gamitin ang gintong karayom sa pasyente. Para sa kaligtasan, gumamit ka muli ng 100 taong masahe. Nakita mong ang dating sakit ay bumaba mula sa antas 20 patungong antas 15. Pagkatapos ay agad kang nagsimula ng laban. Sa tulong ng kagamitan at talento, pinatay mo ang isang malaking unggoy na may lakas ng dugo at kina umaabot sa 2,500 gamit ang siyam na saksak. Sa laban na ito, nahulog din ang 520 taong gulang na Hishugu at isang lumang reseta para sa key and blood soap. Pagkatapos ng laban, nagising ang pasyente. Ngunit nananatiling mahina pa rin siya. Agad mong kunin ang lumang reseta na iyon at ipagawa sa tao na sundin ang reseta para maghanda ng gamot para sa pasyente. Matapos inumin ang tonic ng dugo, agad na naging mapula ang mukha ng pasyente. Si Zuzeng ay mabilis na lumapit at nagpasalamat sa iyo. Samantala, sikretong isinulat ng pangunahing doktor ang iyong reseta. Nakita na niya ang malaking halaga nito sa ekonomiya. Ngunit hindi niya alam, kahit na makuha ang reseta, hindi niya rin magaya ang key and blood soap. Dahil isang sangkap nito, kailangan mong makuha sa pamamagitan ng pagpatay ng mga kalaban. Pagkatapos maresolba ang problema, muling nagsimula ang iyong pag-akyat ng antas. Dahil talaga namang kaunti na lang ang oras ni Liuruyan. Habang tumataas ang antas, lakas ng katawan 100, karunungan 10, bilis, napapansin mong bawat pag-akyat ng antas. Lakas ng katawan 100, intelihensya, agilidad, intelihensya ang karanasan na kailangan ay doble ang paglago. Lakas ng katawan 100, intelihensya, agilidad, intelihensya kaya't humihina ang bilis ng pag-level up. Matagal na akong nag-ospital pero nasa level 15 pa rin. Nakuha mo na rin sa mga laban nitong mga araw na ang stats ng Elite Monster ay doble sa normal na kalaban ng parehong level. Pero ang stats ng Boss Monster ay isang hindi pa alam sa'yo. Pumunta ka sa rin ay hospital para makipaglaban gaya ng dati. Bigla, isang espesyal na sakit ang humatak sa'yo. Migraine na boss level na sakit, maaari kang makipaglaban. Sana, sa wakas, makakalaban na ako ng boss na sakit. Kaya't agad mong sinimulan ang laban. At sa oras na ito, biglang lumabas ang isang paalala sa harap mo. Makipaglaban sa boss level na sakit. Kailangan munang gumamit ng karayom sa acupuncture. Anong sitwasyon na may mga paunang kondisyon pa? Walang magawa, kailangan mong magpanggap na ipaalam sa kanya.
na ikaw ay mula sa pamilyang tradisyonal na medisina, na makakatulong sa kanya na maibsan ang sakit ng ulo gamit ang acupuncture. Matapos makuha ang kanyang pahintulot, ipinasok mo ang pilak na karayom sa 3 puntos ng kanyang katawan. At pagkatapos ay matagumpay na pumasok sa laban. Ang antas ng sakit ng ulo ay level 1-0. Kalibre ng boss na may 5,000 G. Tunay ng boss level. Alam mo ba na ang karaniwang kalaban sa parehong antas ay may 1,000 lilang? Samantalang ang boss ay 5 beses nyon. Sila ang unang umatake sa iyo. Biglang may malakas na tunog. Isang numerong 50 ang lumitaw sa ibabaw ng ulo mo. Talagang kahanga-hanga. Kahit na may taglay na hindi matitinag na talento. Nabawasan pa ng 50 puntos ang buhay. Kung ordinaryong halimaw ito, 10 puntos na pinsala lang ang maibibigay nito sa akin. Ngayon, ikaw na ang umatake. Muli, may tunog na bang. 200 na pinsala, ayos lang iyon. Pangunahing ito ay isang uri ng mahika at hindi isang uri ng tangke. Kaya sa aspeto ng depensa, medyo mahina. Pagkatapos ng 20 ilang round, nakuha mo ang tagumpay sa laban. At nakakuha ng isang self-healing ring. Kapag naisuot ang self-healing ring, nagdadagdag ito ng epekto ng pagpapagaling. Na nagbabalik ng 1-0 puntos ng buhay bawat segundo. Bukod dito, ang kasanayan sa pag-iinik sa gintong karayom ay na-upgrade na rin. Nakuha ang bagong epekto. Isang araw na nakatali ang buhay. Isang gamit, pwedeng mapanatili ang huling hininga ng pasyente. Isang gamit, puwersahang pabalikin ang buhay ng isang araw. Isang gamit, maaari lang gamitin sa iisang tao. Sa mga susunod na araw, patuloy ka pa ring magpapalayas ng mga kalaban ng walang tigil. Pero, nararamdaman mong mabagal pa rin ang iyong pag-angat. Nagtuloy-tuloy ka ng kalahating buwan. At umabot ka lang sa level 18. Dapat mong malaman, nahaharapin mo ang boss na level 20. Kailangan mong umabot sa level 25 para magkaroon ng tiwala na hamunin ito. Kailangan pang maghintay ng napakatagal. Sa oras na ito, isang espesyal na halimaw ang pumasok sa iyong paningin. Maswerteng halimaw, antas 50, espesyal. Maaari kang makakuha ng gantimpala sa pakikipaglaban. Sa susunod na segundo, hindi ka nag-atubiling pumasok sa laban. Pumasok sa laban, pumasok sa laban, sa susunod na segundo, hindi ka nag-atubiling pumasok sa laban. Pumasok sa laban, pumasok sa laban, sa harap mo ay isang maingay na pink na baboy. Sa harap mo ay isang maingay na pink na baboy. May isang makinang nakahon sa tabi. Nagsimula na ang round. Ikaw ang maunang umatake. Isang saksak at agad mong nahati ang kalaban sa piraso. Binabati ang may-ari sa pagkakakuha ng gintong kalidad na kagamitan. Gintong Dragon Armor. Binabati ang may-ari sa pagkakakuha ng 50,000 karanasan. Tumaas ang antas sa 20 na antas. Grabe, talagang hindi biro itong swerte. Agad mong sinuri ang Golden Dragon Armor. Ang Golden Dragon Armor ay may depensa na 1,000. Ngayon, dagdagan ang depensa ng 250% sa ilalim ng Golden Dragon Armor, may depensa na 1,000. Ngayon, dagdagan ang depensa ng 250% sa ilalim ng Golden Dragon Armor, may buhay na 2,000. Ngayon, dagdagan ang depensa ng 250%, may blocking na 200 at kasamang skill na diamond. Blocking na 200 at kasamang skill na diamond. Nagdaragdag ng 50 sa sariling depensa. Tinitingnan ang gintong plaka na may Dragon Armor sa harap. Bigla mong nararamdaman na kaya mong makipaglaban sa isang kawal ng hukbo ng breast cancer. Kaya't agad kang bumalik sa Jinxiu Manor. Pagdating sa bahay, una mong binigyan si Liu Ruyan ng acupuncture para mapababa ang lakas ng laban ng halimaw. Pagkatapos, nagsimula ang laban. Sa kabilang panig ay isang mas mabagsik na tigre. Boss ng hukbong cancer sa suso, level 20. Ila 20,000. Unang umatake ang kalaban. Ang malaking kuko ay bumagsak sa iyo. Nagdulot ng 1-0 na puntos na pinsala. Pero dahil sa mataas mong recovery at bagong kagamitan, totoong nawala lang sa iyo ang 45 na puntos ng buhay. Ngayon, oras mo na para umatake. Isang malakas na tunog. Nabawasan ng 2,000 ang kalaban. 2 oras ang lumipas. Sa tulong ng mataas na depensa at pag-recover ng Golden Dragon Armor, nahihirapan kang makamit ang tagumpay. Agad na, isang bagong sakit na halimaw ang lumitaw sa tabi ni Liu Ruyan. Level 30 boss na may pangalang Breast Cancer Commander. Pagkatapos ng tagumpay sa laban, pwedeng pahabain ang buhay ng 3 taon. Alam mong hindi ganun kadali. Pero ngayon, sa wakas, makakabrete na kayo. Sa karamihan ng oras pagkatapos nito, ikaw ay kasama niya. Minsan lang kayong lalabas para maghanap ng monsters at mag-level up. Ngayon, tulad ng dati, pumunta ka sa ospital. Mata, nakita mo ang isang espesyal na kakaibang lock monster sa crowd. Espesyal na sakit na monster. Pero pwedeng makipaglaban. Walang pag-aatubili mong sinimulan ang laban. Ang lock monster sa harap mo ay isang gintong dragon. Kagaya ng nakaraang lucky monster na nakilala mo. Isang suntok lang at nasira na agad. Binabati ka, host, sa iyong nakuhang yaman. Dragon Ball. Ang epekto ng Dragon Ball ay permanenteng nagpapalakas ng lahat ng katangian ng kasalukuyan ng isang beses. Karagdagang kasanayan. Pagsasanay ng hayop, ang katapatan ng target na maamo ay 100%. At pinapataas ang lahat ng katangian ng alaga ng 3 beses. Noong ikaw ay nag-level up sa pakikipaglaban sa mga halimaw, napansin mo na, may ilang alagang hayop sa tabi, na nagpakita ng mga maaaring sanay na nilalang. Ngunit noong panahong iyon, hindi mo naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngayon, sa tingin ko, may pagkakataon na sanayin ang mga alaga at makipaglaban sa tabi nila. At mayroon na akong kasanayan sa pag-aalaga ng hayop. Ang mga alaga kong nasanay ay may 100% na katapatan. Hahaha, talagang swerte ito. Matapos ang pag-upgrade na gawain sa araw na ito, plano mong magmaneho pa uwi. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe,
Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe race, tumawag sa iyo si Zhu Xiaoxiao. Si Zhu Xiaoxiao ay kapatid na babae ni Zhu Zeng. At siya rin ang prinsesa ng inyong mataas na paaralan. Noong nakaraan, nailigtas mo ang kanyang ama. Hanggang ngayon, malalim pa rin ang alaala niya sa iyo. Hello, si Fanji ba ito? Anong maitutulong ko? Ganito kasi, nagbukas ako ng isang beauty salon dito sa lugar. May isang sikat na influencer na may milyong taga-subaybay. Pagkatapos magpaganda sa amin, nagka-acne siya. Kaya humingi siya sa akin ng napakalaking kabayaran. Kung hindi, ibubulgar ito sa buong internet. Pero alam ko nang mabuti. Walang paraan na may problema ang produkto ko. Sabi ng kapatid ko, magaling ka sa medisina. Kaya naisip ko kung makakatulong ka sa akin. Agad-agad kang pumayag. Pagdating sa lugar, agad mong napansin ang babaeng influencer. Nakakita ng isang kapansin-pansing kakaibang sakit. Kakaibang sakit ng cosmetic surgery. Level 5, hindi pwedeng makipaglaban. Malinaw na hindi siya nagtipid sa sarili niyang katawan. Pero sa buong internet, pinaniniwalaan nilang natural siya. Walang teknolohiyang ginamit sa mukha. Pagkatapos, ilalagay mo ang mga produktong pampaganda mula sa tindahan ni Zhu Xiaoxiao sa sarili mong balat, kung ang produkto ay nakakasama sa balat. Ang sistema ay magbibigay ng babala sa pinsala. Ngunit matagal na walang lumabas na babala. Ipinapakita nito na walang problema ang produkto. Kaya tiyak na ang problema ay nasa influencer na si Coco. Kapag tiningnan ng mabuti, mayroon talagang ilang uri ng sakit sa kanya. Hemorrhoids level 1 0 boss, handa na sa laban. Biglang naintindihan niya. Ang pangunahing dahilan kung bakit may tigyawat ang mukha niya ay dahil sa dalawang sakit na parang boss level na mga halimaw na nagdudulot ng pag-ipon ng toxin sa katawan. Sa oras na ito, si Coco ay nasa banta pa rin ang buong net na i-expose siya. Humihingi ng napakalaking kabayaran. Ang kapal pa rin ng mukha niya. Sa susunod na segundo, diretso mong sasabihin na ang dibdib niya ay pinalamanan ng bulak. Ang ilong ay pinalitan. Si Coco ay nagulat at natigilan sa kanyang kinatatayuan. Dapat malaman na kakabalik lang niya mula sa Korea. Walang kaalam-alam ang kanyang manager tungkol dito. Nakikita kong may talento ka. Kaya't napilitan siyang magpakumbaba. Hindi ko na ito husgahan. Ngunit kailangan niyong gamutin ang mga tagihawat sa aking mukha. Ipinaliwanag mo kay Coco. Ang pangunahing dahilan kung bakit ka nagkakaroon ng tagihawat ay dahil sa iyong matagal na pagka-constipate. Ngunit anuman ang dahilan, matutulungan kita na gumaling. Nang marinig ito, lalo pang nagulat si Coco. Grabe. Hindi alam ng aking personal na katulong ang mga ganitong sakit. Paano niya nalaman? Sasagutin kita. Basta't matutulungan mo akong gamutin ang mga sakit na ito. Hindi ko lang ito ipagkakaloob. Maaari pa akong maging libre na tagapagtaguyod ng beauty salon. Kaya't para matulungan si Zhu Xiaoxiao sa kanyang problema, sumang-ayon ka. Pagkatapos ay kumuha ka ng silver needle at tinusok ito sa kanyang mukha. Sinamantala ang pagkakataon para simulan ang laban. Agad na sumunod sa kamalayan. Ang halimaw na mukhang leon ay tumatakbo patungo sa iyo. Narinig ang isang malakas na tunog. Walang magawa sa tulong ng Dragon Ball. Umabot na sa 7,000 ang iyong depensa. Ang mga mababang antas na boss dito ay hindi talaga makakapantay sa iyo. Walang duda ang resulta. Isang round lang, panalo ka na. Samantala, sa totoong buhay ni Coco, pakiramdam niya ay isang napakalakas na pagtatae ang sumasakop sa kanya. Agad niyang tinakpan ang puwit. Mabilis na tumakbo papunta sa banyo. Pagkatapos ng 1-0 minuto, lumabas si Coco na masigla at masaya. Hindi niya akalain na ang batang ito ay sobrang galing kahit bata pa. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Xiaoxiao at nagsalita. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magagawa ko ang ipinangako ko sa inyo. Pagkatapos malutas ng perpekto ang problemang ito, bumalik ka sa bahay. Ngunit ang hindi mo inaasahan ay, sa oras na ito, si Zhu Xiaoxiao ay nagkaroon na ng kakaibang damdamin para sa iyo. Pag-uwi niya sa bahay, nagsimula siyang magplano na tulad ni Chen Hao, na magbukas ng isang hotpot na tindahan. Ang dahilan ay napakasimple. Maraming karne na nakuha niya mula sa pagpatay ng mga monsters. Kailangan niyang magkaroon ng paraan upang magamit ito. Baka ng baka, kailangan ng paraan para maubos ang karne. Kayo ni Chen Hao ay nagpartner sa isang hotpot restaurant na tinatawag na Chuan Wixuan. Siya ang namamahala sa operasyon. Ikaw ang responsable sa pagbibigay ng mga sangkap. Sa ibang oras, wala kang ginagawa kundi mag-level up sa ospital. Hanggang sa araw na ito, inanyayahan ka ni Zhu Zeng na dumalo sa reunion. Dumating ka sa lugar. Nagsimula nang makisama ang lahat kay Zhu Zeng. Dahil sa kanyang ama na direktor, na bagong naging sikat na kandidato para sa posisyon ng sekretaryo ng Komite ng Pampulitika at Batas. May isang tao lamang ang kusang bumati sa iyo. Ang taong ito ay ang class flower ng inyong klase, si Anran. Siya rin ang isa sa mga kaunting tunay na kaibigan mo noong nag-aaral ka. Ngunit sa susunod na sandali, nagtataka ka dahil nakita mo sa kanya ang isang nakababahalang sakit na David. Isang malaking pagsubok. Isang 1-0 level na boss na kaaway na maaaring labanan. Ano ang ibig sabihin ng tatlong salitang deceit? Alam mo na ito ng mabuti. Ang pagkakaroon ng sakit na ito. Para bang nakuha mo na ang abiso ng kamatayan ng maaga. Wala kang kahit anong pagdududa. Agad mong sinimulan ang laban. Level 1-0 na boss monster. Para sa iyo ngayon, hindi ito sapat. Binabati ang host sa tagumpay sa laban. Nakuha ang kasanayang kidney deficiency punch. Uri ng kasanayan, aktibong laban. Mababawasan ng 20% ang atake at depensa ng target. Sa loob ng 1-0 round, magtatagal ng 1-0 round, nang muling tumingin ka kay Anran. Talaga namang may bagong sakit na monster na lumitaw, ang Lizit. Sargento ng malaking hukbo. Level 20 na boss monster. Maaari nang makipaglaban pagkatapos ng acupuncture. Nais mo sanang lihim na mag-level up ng kaunti.
Ngunit ngayon, may mga kondisyon na sa laban. Walang magawa, kailangan mong huminto muna. Pagkatapos, tumingin ka kay Anran. Maingat mong pinaalalahanan. Huwag kalimutang magpa-check up sa ospital. Ngunit sa susunod na segundo, lahat ng tao sa lugar ay hindi nakalmado. Nakita sa loob ng silid. Biglang pumasok ang tatlong may dalang kutsilyo at nakamaskarang mga salarin. Walang sinuman ang gumalaw. Sino mang gumalaw puputulin. Naiintindihan ba? Ang mga babae sa klase ay nagsimulang sumigaw. Ngunit ang iyong mortal na kaaway na si Son Wei ay nag-isip na maging bayani sa oras na ito. Ngunit agad siyang tinaga ng nakamaskarang lalaki. Lutas na nakahiga sa lupa. Ang dugo ay patuloy na umaagos. Sa oras na ito, napansin mo na ang tatlong masasamang tao ay mayroong isang pulang maliit na tao. Pumatay na halimaw antas dalawa. Pumatay na halimaw, antas dalawa, espesyal na halimaw. Hindi makipaglaban, espesyal na halimaw, hindi makipaglaban. Tao halimaw, espesyal pumatay na halimaw antas isa. Ang tao mangkukulam, kakaibang halimaw, hindi pwedeng labanan. Ang tao mangkukulam, hindi inakalang makikita ito. Pagkatapos, agad nilang kinuha ang larawan ni Zuzeng. Hinahanap sa mga tao. Nalaman nila. Sila ang mga wanted na suspect sa serya ng pagpatay sa 418 na kaso. Noong panahong iyon, bilang direktor, pinatay ni Zhu Changshan ang isa sa mga suspect. Ngayon lang sila bumalik para maghiganti. Isa sa mga masasamang loob ay nakitang nananatili pa rin ang ganda ni Anran. Hindi niya mapigilan. Ngumingisi ng masama habang nilalakad siya papunta sa kanya. Hindi pinigilan ng boss niya nang makita iyon. Kasi 1 minuto lang naman ang pagitan. Walang masyadong epekto. Pero sa susunod na segundo, bigla siyang bumagsak na parang walang lakas. Hindi pa makareact yung dalawa pang kasama niya. Nang pareho nilang naramdaman na parang nawalan sila ng lakas, bumagsak din sila. Tama. Ikaw ang gumamit ng kidney void fist sa kalaban mula sa malayo. Kaya biglang nawala ang lakas nila at nanghina sila. Natungo sa pagkahiga sa lupa. Hindi akalain ng mga kaklase na ganito kagaling ang kakayahan mo. Maraming tao ang tumitingin sa iyo nang may paghanga. Naiwan si Son Wei na nag-iisa sa lupa, dumudugo at umiiyak. Susunod, kailangan lang tumawag ng pulis. Hintayin na lang ang pagdating ng mga pulis. Sa puntong ito, may isang tao sa masa na nagmungkahi. Na si Zuzeng ang unang tumawag sa kanyang ama na hepe. Para dalhin ang mga tao at hulihin ang tatlong wanted na ito. Ganun na lang. Halos sigurado na ang posisyon ng tatay mo bilang sekretaryo ng komite sa pagsasakatuparan ng batas. At yung mga kaklase mo sa lugar na iyon ay makikinabang din. Kaya mabilis nilang pinag-isa ang pahayag. Pagbalik mo sa Chuan Weixuan, malamang huli na ang oras. Sa panahong ito, sobrang siksik ang negosyo sa tindahan nyo. Dahil sa mga sangkap na gamit nyo, na hindi matitikman sa ibang lugar, bigla na lang may isang estranghero na lumapit sa iyo. Nagpakilala siyang si Zhao Kai, ang nakababatang tiyuhin ni Zhu Xiaoxiao. Ngunit nang masusing tignan mo, napansin mo, na may mga problema siya tulad ng maagang pagbulalas at impotensya. At iba pang mga issue tulad ng kakulangan sa bato. Mukhang naubos na ang kanyang katawan dahil sa bisyo ng alak at babae. At ang unang sinabi ng lalaki, iwasan mo siyang makasama ng masyado ang kanyang hipag. Simula nang pumanaw ang kanyang kuya, matagal nang gustong makuha ni Zhao Kai ang kanyang hipag na si Zhu Xiaoxiao. Mayroon na siyang konkretong plano. Ngunit kamakailan, masyado nang malapit ang hipag sa iyo. Dahil dito, wala siyang pagkakataon na kumilos. Bata, maging matalino ka at iwasan siya. Tunay ng maraming intriga sa harap ng balo. Nang marinig iyon, diretso mong pinagbalingan ng isang palo ang mukha niya. Putang ina. Tinuturuan mo pa ako kung paano gawin. Napaatras si Zhao Kai nang matamaan, naguluhan siya. Isa siyang tao mula sa isang mayamang pamilya. Pero ni isang hotpot na tindahan lang ang kaya niyang talunin. Nang mag-isip siyang umatras at lumaban. Pero ang katawan niya ay matagal nang naubos sa alak at sugal. Kaya't napilitan siyang magsabi ng matapang na salita at umalis. Maghihintay ka lang, may 100 paraan ako para guluhin ka. Kinabukasan ng madaling araw, paggising ko lang. Tumatanggap ka agad ng emergency na tawag mula kay Chen Hao. Huwag kang mag-alala, hindi maganda ang nangyari kay Fanje. May isang tao na kumain sa aming restaurant at nagkaroon ng sintomas ng food poisoning. Nang makatanggap ka ng tawag, agad kang tumakbo pabalik sa tindahan. Nakita mong may ilang tao sa loob na walang tigil sa pagsusuka. Diyos ko, ang tindi ng pagtata, level 8. Pagsusuka, level 5. Grabe, talagang hindi ito nagpapanggap. Kung hindi ako sigurado sa kalidad ng aking karne, talagang maniniwala ako. Sa puntong ito, puno na ng tao ang tindahan. May mga mamamahayag pa. Napagtanto mo rin. Ipinakita ang sarili. Panahon na para ipakita ang kakayahan sa paghawak ng krisis sa ICC. Agad mong sinabi sa lahat. Maaari kayong pumunta sa bodega ngayon. Kumuha ng kahit anong karne para sa pagsusuri ng institusyon. Kung may makita silang problema, bibigyan ng 1,000,000 piso ang taong iyon. Yung mga taong ito na may pagsusuka at pagtatay. Agad silang samahan sa ospital para magpasuri. Kung matukoy na food poisoning ito, ang aming tindahan ay magbibigay ng 10 beses na kabayaran sa gamot. At agad na magsasara. Nang marinig ni Zhao Kai na nakatago sa gitna ng tao, ang ngiti niya ay mas mahirap pigilan kaysa sa gehi. Alam niya na ang mga taong ito ay 100% na may food poisoning. Dahil ito ay nangyari sa kanya sa bahay, na nagbigay sa kanila ng mga bulok na pagkain ng maaga. Kaya't nakipagtulungan sila sa pagsusuri. Ngunit pagdating sa ospital, ilang tao ang hindi alam kung bakit. Bigla nilang naramdaman na hindi na ganoon kasakit ang tiyan. Sa halip, sobrang sumakit ang 2 bato. Nang lumabas ang resulta ng pagsusuri, nagtaka si Zhao Kai. Sabi ng doktor, walang anumang problema ang natagpuan sa tiyan ng ilan sa kanila. Sa halip, natuklasan na sobra silang nag-exert.
May malubhang kakulangan sa bato. Hindi kayang tumanggap ng sustansya. Ang pagsusuka at pagtatae ay dulot ng malubhang kakulangan sa bato. Makipaglaban ka sa akin. Ikaw nga ang gumawa nito. Kanina, ginamit mo ang sistema. Napatay mo ang ilang tao na may diarrhea at pagsusuka. Tapos, sinadyang pinagsakluban mo sila. Tinamaan mo sila ng buong set ng kidney deficiency punch. Pagkatapos, sinabi mo ng malamig, kidney deficiency. Wala na bang kinalaman ito sa hotpot sa tindahan ko? Si Zhao Kai ay mukhang nagalit na parang ilalim ng kawali. Wala na siyang magagawa. Ganun na lang. Ang maingat na plano ng kabilang panig ay kusang bumagsak. Sa susunod na segundo, makikita mo ang isang taong ayaw mong makita. Si Suyao ay talagang sinadya. Alam niya na nagbukas ka ng isang hotpot restaurant ngayon. Ang negosyo ay sobrang laking kita. Kaya hinanap ka niya para magkaayos muli. At ipinapahayag niya, na simula nang maghiwalay kayo, nagbago na siya. Vanji. Dati hindi mo ba gustong halikan ako? Ngayong gabi, magagawa ko na sayo. Nang marinig iyon, talagang nadisgust ka. Tumingin ng mabuti. Nandyan pa ang sifilis na halimaw. At kasabay pa nito ang mga halimaw ng genital warts at iba pa. Mayroon pang isang espesyal na berde na halimaw na pumatay. Antas 3 na espesyal na halimaw. Hindi maaaring labanan. Ngunit hindi ito pula sa pagkakataong ito. Ito ay berde. Hindi mo talaga pinaniniwalaan na kayang pumatay ni Suyao. Ano itong berdeng halimaw na pumatay? Mabilis mong mahuhulaan. Abortion. At marami pang beses. Talagang karapat-dapat sa titulong Suyao, ang emperador. Sobrang nakakatakot talaga. Wala ka nang gana makipag-usap sa kanya. Tumawag agad siya sa kalye. Mag-ingat kayo lahat. May taong ito. Lahat ng tao ay nagsipaglayo-layo. Nang makita ni Suyao, napilitan siyang magmura at umalis ng hindi masaya. Sa oras na iyon, ang pangunahing ospital sa Jiangsheng. Maraming eksperto at doktor kabilang ang direktor ang nakasimangot. Hemophagocytic syndrome. Ito ay isang napakabigat na sakit sa sistema ng dugo. Kahit ang mga Diyos ay mahihirapang bumawi. Ang mahalaga ay yung taong nakahiga sa kama. Hindi lang basta-basta ang kanyang pagkatao. Siya ang pinuno ng kumpanya na Shen Group, si Shen Tianfang. Sa ngayon, siya ay nakalugmok sa koma. At mataas ang lagnat na hindi bumababa. Miss Shen, nagsumikap na kami ng husto. Ang taong ito ay nakababatang kapatid ni Shen Tianfang. Siya rin ang pinakamatalik na kaibigan ni Liu Ruyan, si Shen Yue. Nang marinig ni Liu Ruyan ang tungkol sa sakit ng kapatid ng kanyang kaibigan, kaagad niyang naisip ang iyong acupuncture. Gusto niyang ipasuri ka sa kanya. Pagdating sa ospital, nakita mo ang kakaibang sakit ni Shen Tianfang. Sakit na may kaugnayan sa mga selulang mahilig sa dugo. 40 na antas na elite na halimaw. Kung matatalo, maaring pahabain ang buhay ng 3 taon. Nakita mo ito at hindi ka nakaiwas na magpahayag. Buti na lang hindi ito boss na halimaw. Kung hindi, tiyak na mahihirapan ka na makabalik. Sa kasalukuyan, ikaw ay nasa antas 25. Laban sa 40 na antas na elite na halimaw. Wala ka pa rin gaanong tiwala. Ngunit ngayon, ang pasyente ay maaaring mamatay anumang oras. Agad na naisip mo ang isang paraan. Kaya't itinusok mo ang pilak na karayom kay Shen Tianfang. Ang 3 antas ng gintong karayom ay may epekto na nagliligtas ng buhay. Maaari nitong iligtas ang buhay ng tao. Hindi mamamatay sa loob ng isang araw. Agad na. Ang dating nawawala ng malay na si Shen Tianfang ay unti-unting nagising. Pagkatapos ay isinulat mo ang reseta ng gamot na kiksutang. At pinapakuha ang gamot sa butika. Pagkatapos ininom ito, bahagyang bumuti ang kalagayan ng pasyente. Kahit na ang ganitong kalagayan ay maaaring tumagal lamang ng 5 araw. Ngunit sapat na ang 5 araw para makasulong ng ilang antas. Kaya't agad mong sinabi kay Shen Yue na kayang-kaya mong gamutin ang sakit na ito. Ngunit kailangan mong bumalik upang maghanda. Kung sinabi mo ito dati, tiyak na akala niya ay sinungaling ka. Ngunit nang makita niyang biglang gumising ang kapatid mo, dahil sa ginawa mo, lubos na siyang naniwala sa iyong kakayahang medikal. Sa daan pa uwi, nakakita ka ng balita sa sasakyan. Alam na ng publiko na may malubhang sakit si Shen Tianfang. Balita ng nalalapit na pagpanaw. Dahil dito, bumagsak ang stock ng Shen Group. Kung pagkatapos ng 5 araw, biglang lumabas ang balita na ganap ng gumaling si Shen Tianfang. Tiyak na tataas ang stock ng Shen Group. Kaya't agad kang tumawag kay Chen Hao upang ipagalaw ang lahat ng likidong pondo sa tindahan at maghanda na bumili ng stock ng Shen Group. Pagkatapos suriin ni Chen Hao ang mga account, natuklasan niyang 200,000 lang ang cash. Medyo kulang yun. Sa susunod na segundo, natanggap mo na ang transfer na 100 yuan sa cellphone mo. Si 232 ay galing kay Liu Ruyan. Galing kay Liu Ruyan. Nakuha rin niya ang hula na ang stock ng Shen ay sasabak sa isang malaking pagtaas. Pero ngayon, hindi na interesado si Liu Ruyan sa pagkita ng pera. Binigyan kita ng 1 milyong para mag-enjoy ka. Sa susunod na 4 na araw, nagmamadali kang nag-level up sa ospital. Sa wakas ay umabot ka sa level 28. Bukod dito, nakakuha ka pa ng isang weapon na may kalidad na silver. Shadow Battle Axe. Pagkatapos mag-equip ng Shadow Battle Axe, maaaring magdagdag ng 50 puntos ng physical penetration. Kinabukasan ng madaling araw, tumawag ng emergency ang ospital. Si Shen Tianfang ay muling nawala ng malay. Ang mga indicator ay mabilis na bumababa. Agad kang pumunta sa ospital upang simulan ang laban. Nagsimula nang umatake ang kalaban sa iyo. Narinig lang ang isang malakas na tunog. 150, talagang karapat-dapat sa mataas na antas na elite na halimaw. Sa ilalim ng gintong dragon armor, at ang hindi matitinag na kakayahan. Ay kaya pang makasakit sa sarili ng ganito kalaki. Ngayon, oras na para umatake. Muli, isang malakas na tunog. 200, unti-unting lumilipas ang oras.
Sa pamamagitan ng iyong weakened kidney fist at mga buff na nag-duplicate, naging mahirap ang iyong panalo. Ang monster ay nagbuga ng isang pulang itlog. Ipinapakita na ang incubation ay magtatagal ng 7 araw. Inilagay mo ito sa iyong space backpack. Samantala, gising na si Shen Tianfang sa kama. Nang makita ang kuya na nagising, hinila ka ni Shen Yue ng may kasabikan. Sa susunod na segundo, nandoon ka na sa kanya. Nakakita ka ng isang espesyal na sakit. Espesyal na sakit, batong babae. 100 level boss na kaaway, maaari itong labanan. Ang sakit na ito ay tumutukoy sa abnormalidad sa pisikal na estruktura. Dahil dito, hindi makapagpatuloy ng normal na buhay mag-asawa. Sa mga kaso ng mga pangunahing problema, nagiging sanhi ito ng hindi normal na buhay mag-asawa. Ang mga may sakit na ito ay may masamang hangarin, ang mga babae ay tinuturing na malas, ang mga lalaki ay ginagamit para sa pagpaparami, ang mga nakitang sugat ay masakit, ang mga nakamit na tagumpay ay may kasamang panganib. Ang mga pangunahing plano ay nagdudulot ng kawalan ng kakayahan na magsagawa ng normal na buhay mag-asawa. Noong sinaunang panahon, ang mga ganitong tao ay itinuturing na malas. 2.7.07 ginagamit sa mga walang kasaysayan. Ayon sa makabagong medisina, ito ay tinuturing na 0 oras. 71 ay isang congenital na sakit, 277. 07 100.00 ginagamit sa mga walang kasaysayan. Ito ay isang uri ng sakit na mahirap gamutin sa pisikal. Ngunit para sa iyo, ang sakit na ito ay maaaring gamutin. Iyon ay, sa kasalukuyan, hindi mo pa rin kayang talunin ang isang level 100 na boss. Ngunit pagkatapos ay napagtanto mo agad. Sa ilalim ng salitang sakit ay may isang linya ng berdeng maliit na teksto. Sa katawan ng bato na babae ay may isang kutsilyo na dati nang nakasugat dito. May espesyal na epekto ito laban dito. Dapat itong espesyal na kagamitan na nakatuon sa boss na ito. Ngunit narito ang problema. Paano ko makukuha ang kagamitan na ito kung hindi ko sinisimulan ang laban? Hindi ko kayang talunin ang kalaban kapag nagsimula na ang laban. Kahit na manalo ako. Ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng ganitong kagamitan? Sige, pag-usapan na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Sa oras na ito, ang balita na si Shen Tianfang ay nakaligtas sa panganib sa buhay ay kumalat. Ang Shen Group ay hindi nag-trade ng 3 araw. Ang halaga sa merkado ay bumalik sa ruro. Ang Shen Group ay hindi nag-trade ng 3 araw. Ang halaga sa merkado ay bumalik sa ruro. Ang mga stock ng Shen ay nagsimulang tumaas. Lumipas ang ilang araw. Nagkaroon ng positibo, 1.00% positibo, 1.20% positibo, 1.00% 200,000, ganap na tumaas ang stock ng Shen. At ang 1.2 milyon na binili mo ay naging 2.4 milyon. May mga taong may kaalaman na nalaman na ang dahilan kung bakit nakabangon si Shen Tianfang ay dahil nakilala ang isang mahiwagang doktor. Agad na kumalat ang balitang ito sa mga mataas na antas ng negosyo. Ano ang pinakamahalaga kapag may pera na ang tao? Siyempre, kalusugan. Kaya maraming malalaking negosyante ang nagtatangkang alamin ang balita tungkol sa mahiwagang doktor. Ngunit sa huli ay napipilitan silang manahimik. Ito ay napagkasunduan ninyo ni Shen Tianfang. Ang pamilya Shen ay magtatakip ng lahat ng balita tungkol sa iyo. Ang kahoy na namumukod ay tiyak na babagsakin ng hangin. Sa kasalukuyan, mas mabuti pang magpatuloy ka ng tahimik. Pero si Shen Tianfang, para agradecerte. Tideo ang cheque de unmiln. Sai tambien expreso interest en colaborar profundamente contigo. El grupo Shen siempre ha querido incursionar en el campo de la salud integral. Planea establecer una zona industrial de medicina traditional China. Por eso, Shen Tianfang te pregun si tienes alguna idea. De repente, pens en su propia sopa de energa sa sangre. Matapos ang simpleng pagbabago sa recipe, patuloy pa rin itong epektibo sa pagpapalakas ng bato at pagpapatibay ng katawan. Tiyak na biyaya ito para sa mga lalaking may problema sa bato. Ang mahalaga pa ay maaari itong gawing mass production. Agad na nagpasya si Shen Tianfang. Ang Shen Group ay maglalaan ng 49% na bahagi. Ikaw naman ang magbibigay ng formula at magkakaroon ng 51% na bahagi. Sa inyong lugar, magtatayo kayo ng isang pharmaceutical park. Ikaw ang bahala sa operasyon. Kasabay nito, si Shen Yue ang makikipag-ugnayan sa iyo. Sa ganitong paraan, opisyal ka nang nakapasok sa mesa ng kapital. Matagal ka nang nagde-deliver ng mga package. Alam mo na kapag nakapasok ka na sa mesa ng kapital, magiging isang manlalaro ka na, at tuluyang mababago ang iyong kapalaran. Linggo na ang nakalipas. Sa oras na ito, hawak mo ang pulang pet egg. Natapos na ang panahon ng pagbuo nito. Habang kumikislap ang gintong liwanag, isang maliit na hayop na parang panda ang lumitaw sa iyong harapan. Gintong antas na pet na panda. Antas 1, buhay 1,000. Atake 100, depensa 500. Unang kakayahan, pag-ielo. May 0% na tsansa na freeze ang target kapag umaatake. Ang passive skill ay nagpapababa ng 30 sa damage na natatanggap. Naghahati ang health ng pet at ng owner. Hanggang sa maubos ang health, magtatapos ang laban. Sa nakikita mo, mananatili ka lang sa lugar. Ito ay nagdagdag ng isang unit sa laban. Sa kanilang attack turn, pipiliin lang nila ng random kung ikaw o ang pet ang tatamaan. Parang may ibang nagdadala ng iyong sakit. Ngunit sa kanyang defensive na turno, kailangan niyang tiisin ang atake mula sa iyo at sa alaga. Grabe, sobrang saya. Noon, palagi kong iniisip na ang labanan sa mataas na antas ng halimaw ay napakalayo. Dahil sa huli, napakahirap talagang umangat ng antas. Ngunit ngayon, iba na dahil sa mga alagang ito. Kaya ngayon, ang pinaka-urgent ay itaas muna ang kanyang antas. Dahil ang experience bar ng alaga ay hiwalay sa iyo. Kaya't ang tanging magagawa mo ay ibahagi ang karanasan sa panda. Sa kabutihang loob, mas mababa ang experience na kailangan nitong mag-level up kaysa sa iyo. Matapos ang buong 5 araw,
Sa wakas, naakyat niya ang pet sa level 28. Agad kang nagmadaling umuwi. Hindi na makapaghintay na makipaglaban sa hukbo ng breast cancer ni Liu Ruyan. Gusto kong makipag-ugnayan sa lider ng mga tao. Simulan ang laban. Ang boss ay unang umatake. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay na-freeze sa kanyang lugar. Ito ay dahil sa iyong golden panda na nag-activate ng kakayahan. Sa susunod na round, ikaw na ang umatake. Ang Shadow Battle Axe ay tumama sa kalaban. Bang ng 200. Samantala, ang panda ay niyayakap at nilalapa ang kalaban. Bang ng 50. Sunod namang ang kalaban ang gagawa ng atake. Ang pinili nilang target ay ang panda. Bang ng 300. Dahil ang panda ay isang tank type na karakter. Medyo matibay. Ganito lumipas ang daan-daang laban. Nakuha mo ang tagumpay sa laban. Matapos mapuksa ang lider ng mga sundalo. Agad na lumitaw ang bagong sakit na halimaw. Labanan ang 50 antas na lider ng hukbo ng cancer sa suso. Pagkatapos ng tagumpay sa laban, maaring pahabain ang buhay ng 5 taon. Ito ay mas mataas pa sa antas ng boss na lider. Hindi ko alam kung gaano kalaki ang itataas ng sistema ng lakas ng laban. Ngayon, muling nahulog ang bagong kasanayan ng punong kawal, kamangha-manghang kasanayan. Magagamit lang ito sa mga sakit na halimaw. Kapag hindi pa nagsimula ang laban, may pagkakataon kang makakuha ng mga gamit mula sa mga halimaw. Cooldown, 7 araw. Biglaan. Naisip mo agad ang tungkol sa 100 level na halimaw na babae sa katawan ni Shen Yue. Kawalang sala. Tamang-tama, maaari kang makakuha ng mga gamit mula sa sakit na halimaw nang hindi nagsisimula ng laban. Kaya't agad kang pumunta sa Chinese Medicine Industry Park. Sa opisina. Naupo si Shen Yue sa upuan. At nagpasalamat sa kanya ng formal pagkatapos. At nakipag-ugnayan sa kanya. Agad mong ginamit ang iyong galing. Tama, sa unang pagkakataon ay may nakuha ka na. Nang buksan mo, ay tuyong saging. Anong klaseng kalokohan ito? Bakit may saging ang isang batong babae? Nasayang ang isang pagkakataon. Wala kang magagawa kundi maghintay ng 7 araw para subukan muli. 7 araw ang lumipas, tumawag sa iyo si Zhu Xiaoxiao. Nahihirapan siyang magsalita. Parang may itinatagong lihim. Nalaman na may problema siya sa Almoranas. Sobrang sakit. Pero ayaw niyang pumunta sa ospital. Pumayag ka na. Agad kang nagmaneho papunta sa bahay ni Zhu Xiaoxiao. Tumingin ng mabuti. Talagang may pamilyar na anyo. Hemorrhoid monster, level 15, ordinaryong halimaw. Maaaring makipaglaban pagkatapos ng lokal na masahe. Ngayon, ikaw na ang nahirapan. Nakita ni Zhu Xiaoxiao na nag-aalangan ka. Kaya nakayuko siya at namumula ang mukha, tinanong kung mahirap bang gamutin. Gusto mo bang suriin muna? Maaaring gamutin. Ngunit kailangan ng masahe upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Narinig ni Zhu Xiaoxiao na hindi kailangang operahan. Sobrang saya niya. Basta gumaling sa masahe. Ano man ang paraan ay ayos lang. Kaya hinila kanya papunta sa kanyang kwarto. Matapos ang magulong laban. Nawala ang almorana sa iyong perpektong solusyon. Biglang nakaramdam si Zhu Xiaoxiao ng malaking ginhawa. Iba na ang tingin niya sa iyo. Parang nagpasya siya sa isang bagay bigla. Lumapit siya at hinawakan ang iyong mga kamay. Matagal lang gusto ka ni Fan Dijay. Alam kong may girlfriend ka. Hayaan mo akong maging iyong kasintahan. Nang marinig ito, matigas mong tinanggihan ang kausap. Ngunit hindi mo inaasahan na. Hindi nagmamatigas si Zhu Xiaoxiao. Sige, kung ganun. Magsimula tayong makipag-ugnayan bilang magkaibigan. Pumayag ka. Ngunit sa susunod na segundo, tumunog ang iyong cellphone. Si Liu Ruyan ang tumawag. Nang marinig mo ang nilalaman ng pag-uusap, lalo kang nagalit at nag-init ang ulo mo. Mula sa pag-uusap nalaman mo na may bisitang hindi inaasahan sa bahay ni Liu Ruyan. Ito ay si Wang Dalong, na pinangakuan ng kasal ng mga nakatatanda ilang taon na ang nakalipas. Noong una, nalaman ni Wang Dalong na nagkasakit si Liu Ruyan. Nagmamadali siyang magbitiw ng kasal. Ngunit pinigilan siya ng mga nakatatanda sa pamilya. At sinabihan siyang mamatay. Ang kasunduan ay otomatikong mawawala ng bisa. Ngunit ngayon ay nalaman niyang gumaling na siya sa kanser sa suso. At muli siyang nagpakita na parang walang nangyari para pag-usapan ang kasal. Agad kang umalis at nagmaneho patungo sa Jingxiu Gungguan. Talagang gusto mong durugin ang halimaw na ito sa pira-piraso. Pag-uwi mo, agad mong nakita yung lalaking puno ng kakaibang sakit at kababalaghan sa katawan niya. At isa pa, may isang kakaibang sakit na nakakuha ng atensyon mo. Isang espesyal na sakit na 100 na antas. Pwede mong labanan, grabe. Ang bigat, ito ba ay isang lalaki? Ano ba, anong tinitingnan mo? Wang Dalong napansin na palagi kang nakatitig sa kanya. Hindi niya mapigilang sumigaw sa iyo ng galit. Pupunta ako para hanapin ang asawa ko. Makatarungan at makatwiran. Habang sinasabi niya, inabot niya sa iyo ang isang bank card. Tungkol naman sa panahon na magkasama kayo. Papalitan kita ng halaga. May 500 milyon dito. Isipin mo na lang na ito ay para sa iyong hiwalay na bayad. Kunin mo ito at umalis ka na agad. Nabanggit na sa iyo ni Liu Ruyan ang tungkol kay Wang Dalong. Wang Dalong ay kilalang salot sa bayan ng Anping ni Liu Ruyan. Umaasa sa kanyang pamilya. Walang hangganan. Maaari mong sabihin mula nang maging adulto si Wang Dalong. Walang isang araw ng kapayapaan sa buong Anping County. Maraming mga taga-baryo ang talagang hindi na makatiis. Sa araw-araw na pang-aapi.
Walang sinuman ang nais na mawala ang buhay ng buong pamilya. Si Liu Ruyan bilang isa sa mga pinakamagandang dalaga sa Anping County. Siyempre, ayaw siyang palampasin ni Wang Dalong. Kaya't pinilit niyang bigyan ng pressure ang pamilya ni Liu. At ipinakasal siya sa sarili niya. Pero pagkatapos malaman na si Liu Ruyan ay may malubhang sakit, nagsusumamo siyang agad na kanselahin ang kasal. Ngunit noong panahong iyon, ang kumpanya ng mga magulang ni Wang ay nasa mahigpit na yugto ng pag-ipo. Ayaw din nilang magulo. Ngayon na nalaman nilang gumaling na si Liu Ruyan, hindi na siya makapaghintay na pumunta at agawin siya. Putang ina, ano pang hinihintay mo? Kumuha ka na ng pera at umalis ka na. Mukhang hindi ka pa rin natitinag. Si Wang Dalong ay nagangalit na. Sa narinig, lalo kang nag-iisip. Paano mo siya mapaparusahan? Bagaman maaari mo siyang patayin agad. At ilagay siya sa backpack para itago ang ebidensya. Pero halatang masyadong mura ito para sa kanya. Biglang pumasok sa isip mo ang isang ideya. May paraan na. Habang sinasabi mo ito, agad mong nilalabanan si Wang Dalong at ang kanyang kungkon na peking katawan. Mag-umpisa ng laban. Kahit na ang kalaban ay level 100. Pero hindi ka nagdududa sa sarili mo. Dahil alam mo, ang ganitong espesyal na mataas na antas ng sakit, madalas ay walang tunay na halaga. Tulad ng mga nakatagpo natin dati ng mga malas at swerte. Kung walang abala, madali mong malulutas ang problema kay Kunkun. At lahat ay ayon sa iyong inaasahan. Makikita mong ang mukha ni Wang Dalong ay napakaputla. Napaka-painful na bumagsak sa lupa. Hindi. Patuloy na nangingisay. Ano ba to? Anong nangyayari? Bakit ganito? Bakit babae? Bakit ganito? Nakita ni Liu Ruyan ito. Nakahawak sa bibig at nagsalita. Anong ginawa mo, Sanje? Nang marinig ito, agad kang nagkunwaring walang alam. Paano ko naman malalaman yan? Hindi naman ako manggagamot. Nakita mong natamo na ang layunin. Agad kang tumawag ng 120. Ayaw mong basta na lang mamatay ang hayop na to. Hindi mo gustong mangyari yon. Ganon ang harapin ang matinding pag-atake ni Wang Dalong. Hindi ka man lang nagsalita. Naitakas mo ang krisis na ito. Pero paano nga ba magiging ganon kasimple ang lahat tulad ng iniisip mo? Sa madaling araw, nakahiga si Wang Dalong na halos patay na. Putang ina, may mali talaga dito. 200,000 ang ginastos ko sa peke na produkto. Paano mo masasabing wala na ito bigla? Kaagad, Ping-an. Tumawag si Wang Dalong kay Wang Defa. Nang marinig iyon, walang masabi si Wang Defa. Anong sinasabi mo, gago? Hahaha, dad. Totoo, wala na talaga. Nakita ni Wang Defa na seryoso si Wang Dalong. Mabilis na nagmaneho patungo sa unang ospital ng Jiangsheng. Siyempre, siya ang nag-iisa niyang anak. Naghihintay pa siyang magpatuloy ng kanilang lahi. Matapos maunawaan ang mga pangyayari, agad na napansin ni Wang Defa ang kakaibang presensya. Noong una, ang negosyanteng si Shen Tianfang ay nagkaroon ng sakit na hindi gumagaling. Ngunit sa huli, siya ay muling nabuhay ng isang misteryosong doktor. Ngayon si Liu Ruyan ay nagkaroon ng breast cancer at matagumpay na naagapan. At ang kanyang anak na si Jia Kunkun ay biglang nawala matapos makilala ang taong si Yufan na hindi maipaliwanag. Hindi ba't ang saya ni Wang Defa ay labis na nakikita? Dahil kamakailan lang siya ay nagkaroon ng liver cancer. At ito ay nasa advanced stage. Tadhana. Dahil sa nakalimutan na ang orihinal na panahon. Dahil sa, upang mapanatili ang normal na operasyon ng kanyang pampublikong kumpanya, ang kanyang kalagayan, kahit ang mga malapit sa kanya ay hindi niya sinabi. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang umaasa sa pribadong doktor, para pilit siyang pahabain ang buhay. Alam niya na hindi ito pang matagalan na solusyon. Kung magpatuloy pa ang kalagayan ni Wang Defa, baka hindi na niya makita pa ang anino ng kanyang apo. Nang malaman niyang si Shen Tianfang ay nagamot ng matagumpay, muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Ngunit sa mga araw na iyon, ginugol niya ang maraming tao at pera. Ngunit wala siyang natanggap na balita tungkol sa mahiwagang doktor. Minsan ay inisip niya na ito ay isang malaking pagsubok mula sa langit para sa kanilang angkanwang. Ngunit sa ngayon, mukhang hindi ako dapat mamatay. Alam mo ba kung nasaan yung taong tinatawag na Yufan ngayon? Hindi ko pa alam. Nang marinig ito ni Wang Dalong, naisip niya na ang tatay niya ay sabik na makaganti. Kaya't dali-dali niyang hinila ang tatay niya at sumakay ng isang van. Papunta na tayo sa iyong marangyang mansion. Samantala, tumawag si Shen Tianfang sa'yo dahil ang iyong pinagsamang negosyo na Herbal Medicine Park ay kinilala ng lokal na gobyerno bilang isa sa nangungunang 10 mahusay na kumpanya ng taon. Bilang isa sa nangungunang 10 mahusay na kumpanya ng taon. Bilang isa sa mga nangungunang 10 na kumpanya ng taon. Dahil dito, tumaas ng husto ang presyo ng stocks sa industriya na parke. Kasabay nito, nagkaroon din ng sikat na usapin sa internet tungkol sa herbal na pangangalaga sa kalusugan. Kaya't plano ni Shen Tianfang na dalhin si Shen Yue sa pagkakataong ito upang formal na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagtulong. Nang marinig iyon, hindi ka tumanggi. Siyempre, ang asawa mo ay kaibigan pa ng kanyang kapatid na babae. Walang masyadong mali sa bagay na iyon. Kaso, nung kakaputol lang ng tawag, biglang may kumatok sa pintuan. Ano ba to, pere? Ikaw ba si Cao Cao? Bigla na lang dumating. Kakalabas ko lang ng pinto. Biglang sumugod si Wang Dalong ng matindi. Kapalngina ang nangyari kahapon. Nakita ko na ikaw ang nagtatago sa likod. Ngayon ay hindi ko papayagang magpaalam ka ng hindi humihingi ng tawad. Hindi ako magiging Wang. Ngunit hindi ka nag-alala kahit kaunti. Dahil alam mo, walang katibayan ang kalaban. Paano magiging posible na? Ngunit sa sandaling matapos ang kanyang sinabi, napagtanto mo na may mali. Shit!
Hindi ko naman kailanman ginawa iyon sa iyo. Paano mo nalaman? Ngunit ang nasa tabi, si Wang Defa, ay puno ng saya. Ito ay higit pang nagpapatunay. Sa taong nasa harapan, malaki ang posibilidad na siya ang hinahanap kong manggagamot. Agad-agad. Si Wang Dalong, dahil sa dami ng tao, ay gustong sumugod. Ngunit sa susunod na segundo, nakatayo siya sa kanyang pwesto. Nakita si Wang Defa na lumapit kay Wang Dalong. At biglang sinuntok siya. Tay, ako si Dalong. Siya talaga yung nananakit sa akin. Habang nagsasalita, hindi nakalimutang ituro ka pa. Putang ina, may lakas mang insultuhin ang Diyos na doktor. Mas magaan pa ang sampal sa'yo. Malinaw na alam ni Wang Defa na may isang tao dito na nakakagawa ng himala na magpapagaling ng kanser. Ang mga ordinaryong tao tulad namin ay hindi kailanman magiging kalaban niya. Kapag personal nang humarap ang doktor na Diyos, natatakot ako na sa huli ang anak ko mismo ang mapatay o mapinsala. Kaya naisip ko na unahin na lang naturuan si Wang Dalong ng leksyon para makuha ang kanyang magandang loob. Pero ang hindi inasahan ni Wang Defa na ang kanyang ginawa ay nagdulot ng pagkawasak ng angkan ng Wang. Paano niya nalaman ang aking pagkakakilanlan? Akala ko ay turuan lang si Wang Dalong ng leksyon. Pero ngayon, para maiwasan ang mas malaking problema, kailangan nang alisin ang angkan ni Wang. Sayang lang ang dami nilang bangkay, kulang na ang espasyo. Sayang lang ang dami nilang katawan, kulang na ang espasyo at madadagdagan pa ang mga slot sa inventory. Madadagdagan pa ang mga slot sa inventory. Sa puntong ito, hindi mo maiwasang magsimulang makaramdam ng awa. Nakita ni Wang din na hindi ka nagalit, kaya't siya ay nakahinga ng maluwag. Mahal na manggagamot, alam ko. Ikaw ang kilalang manggagamot na nagpagaling kay Shen Tianfang. Pakiusap, tulungan mo ako. Nakaluhod ako sa iyong harapan, maraming pagkakamali si Dalong sa iyo. Pakiusap, wag mong isama ang mga maliliit na pagkakamali. Patawarin mo siya. Sabi niya. Hinila si Wang Dalong sa tabi at sabay silang lumuhod. Pagkatapos sabihin iyon, hindi na inisip ang nararamdaman ni Wang Dalong. Hinila siya at nagumpisa ng magpabagsak ng ulo. Ngunit habang tinitingnan ang dalawang tao sa harap, mas lalo lang nagalit. Hindi makapaniwala si Made na muling ibinulgar ako sa harap ng maraming tao. Mayroon kang daan patungo sa kamatayan. Habang iniisip mo, kung paano mo may iwasang mapansin ang pag-aalis sa angkan ng Wang. Siyam 163 kung paano mo maiiwasang mapansin ang pag-aalis sa angkan ng Wang. Kung paano mo maiiwasang mapansin ang pag-aalis sa angkan ng Wang. Muling umingay ang katok. Walang duda, ang dumating ay ang magkapatid na Shen. Nakita ng dalawa ang eksenang ito. Biglang natigilan. Anong nangyayari, Vanje? Tanong ni Shen Tianfang. Gusto pa niyang ipagpatuloy ang sasabihin. Ngunit sa oras na ito, hinila ni Shen Yue ang dulo ng kanyang damit, na nagpapahiwatig na may sasabihin siya mamaya. Bilang matalik na kaibigan ni Liu Ruyan. Natural lang narinig ko siyang banggitin ito. Wang Dalong, napansin mong medyo kakaiba ang atmosfera. Kaya naisip mong mas mabuting paalisin muna ang mag-amang Wang. Tungkol sa nangyari ngayon, maari akong hindi narito. Pero habang nagsasalita ako, bigla na namang nagsalita si Wang Defa at pinutol ka. Mahal na manggagamot, pakiusap, tulungan mo ako. Kakalipat ko lang ay na-diagnose ako ng late stage na cancer sa atay. Alam ko na kamakailan ay nagpagaling ka kay Shenzong. Habang sinasabi niya iyon, hindi niya nakalimutang ituro si Shen Tianfang sa tabi niya. Ngayon si Shen Tianfang ay nakangisi rin. Kamakailan lang ay pumayag siya kay Yufan, na itatago niya ang lihim para sa kanya. Ngayon ay may nakaalam na tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Putang ina, parang nilalagay nila ako sa isang bangin. At ikaw ay walang masabi sa narinig mo. Paano nakapangyarihan si Wang Defa sa Anping County sa kanyang talino? Kasabay nito, mas lalo kang naging determinado na alisin ang angkan ng Wang. Ang angkan ng Wang ay hindi dapat manatili. Kung hindi sa talino ni Wang Defa, maubos din ang sarili niya. At sa mga sandaling ito, nakaluhod si Wang Dalong. Matagal nang natakot hanggang sa mapaatras ang hininga. Sa araw-araw kapag siya ang may kasalanan. Kahit anong problema, laging kayang ayusin ni tatay. Pero ngayon parang aso na tinuturoan. At ano ang ibig sabihin ng sinasabi niyang late-stage liver cancer? Hindi niya rin ito kailanman binanggit noon. Nang marinig ito, naintindihan na ni Shen Tianfang ang buong kwento at ang dahilan nito. Ganito pala iyon. Kahit na siya ay isang malaking tao sa negosyo. Sa huli, isa lamang siyang karaniwang tao. Sa harap ni Yufan, kailangan lang niyang itago ang lihim. Ngunit ang dalawang ito ay naglakas loob na bantaang ang Diyos ng medisina. Talagang sawa na sila sa buhay. Ikaw, tumingin sa nakaluhod na si Wang Defa. Talagang wala na akong magagawa sa kanya. Kaya naisip ko na unahin munang pakalmahin siya. Mas mabuting huwag na lang palalain pa ang sitwasyon. Pero kailangan munang magpatingin sa acupuncturist. Sundan mo ako. Nang marinig ni Wang Defa, hindi na siya nag-alinlangan. Si Wang Dalong, na nakaluhod sa lupa, ay nagmamadaling sumunod. Sumunod siya sa iyo papunta sa silid tulugan. Pagkatapos ng acupuncture, ikaw ay nakatunghay sa hukbo ng liver cancer ni Wang Defa, ang mga sundalo bago pa man sumugod. Nagsimula kang makipaglaban. Sa resulta, hindi pa nakayanan ng kalaban kahit 2 round. Naging karanasan na lang. Katatapos lang ng laban. Nararamdaman ni Wang Defa na may isang di maipaliwanag na init sa kanyang katawan, na dumadaloy sa kanya. Ito ba ang sikat na doktor na sinasabi? Kaka-2 minuto pa lang. Agad na lumabas ang epekto. Talagang nakakatakot. Pero ikaw lang ang nakakaalam, na tinulungan mo lang siyang mapalayas ang isang tauhan. May mas malaking grupo pang mga halimaw na naghihintay para magamot ang cancer. Hindi ganun kadali. Oh, tama nga. Tinulungan lang kita na pansamantalang maibsan ang sakit. Kung gusto mong gumaling sa huli,
Kailangan mo pa ng maraming paggamot. Tandaan mong huwag ipagsabi ang nangyari ngayon sa iba. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga kahihinatnan. Agad na tumango si Wang Defa matapos marinig ito. Huwag kang mag-alala, ginoong manggagamot. Kahit na mamatay, hindi kita ipagkakanulo. Sa sandaling ito, si Wang Defa ay itinuturing ka ng tanging pag-asa. Nang ang mag-amang Wang ay naakit mo, napunta ka na sa harap ni Shen Tianfang. Pasensya na. Katatapos lang ng kaunting pagkaantala. Narinig ni Shen Yue. Agad siyang lumapit at nagsalita. Yung tao ba ni Fan Jie ay si Wang Dalong? Nabanggit na ito ni Liu Ruyan dati. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo talaga sila dapat iligtas. Narinig ni Shen Tianfang. Diretso na nag-crash ang utak. Grabe, parang ako na lang ang Mongolian dito. Sino ba talaga ang dalawang iyon? Magsalita kayo ng malinaw. Pagkatapos, isa-isa nang sinabi ni Shen Yue. Ang lahat ng kasamaan na ginawa ng pamilyang Wang. Lahat ay inilahad niya. Tama bang gawin ito ng tao? Sa gitna ng galit, napagtanto rin ni Shen Tianfang na ito ay isang napakagandang pagkakataon para makagawa ng kabutihan sa harap mo. Para kay Shen Tianfang. Kahit sa buong Longguo, isa siya sa mga nangungunang negosyante na kayang kontrolin ang isang maliit na lalawigan. Tiyak na tiyak siya. Agad siyang nagsalita sa iyo. Fan Jie, kailangan mo bang gamitin ang koneksyon ko para alisin siya? Nagsimula kang mag-isip sa narinig. Maaari rin itong maging solusyon. Sa wakas, maraming tao ang pamilya Wang. Limitado ang kakayahan mo mag-isa. At saka, ang pinakamahalaga ngayon ay agad na alisin si Wang Defa upang maiwasan niyang kumalat ang balita. Matapos ang maikling pag-iisip, tumingin ka kay Shen Tianfang at nagsalita ka na pwede naman. Pero anong paraan meron ka para alisin sila ng legal o tahimik? Sa kabila ng lahat, sa lipunang ito, ang pagkamatay ng tao ay tiyak na magiging malaking usapan. Kung ang sariling pagkakakilanlan ay mahahayag sa investigasyon ng pulisya, ay talagang hindi ito sulit. At saka, ang gusto ko ay ang buhay ng buong angkan ng Wang. Nang marinig ito, si Shen Tianfang ay natigilan sa kanyang kinaroroonan. Kung kailangan mo akong tulungan na pumatay nitong dalawang tao, walang problema. Pero sa buong pamilya ni Wang na ganito karami, paano ko ba haharapin? Pero syempre, nagpasikat na ako. Wang, pakiusap, hayaan mo akong mag-isip. Habang nagsasalita, nagsimula siyang mag-isip. Di nagtagal. May naisip si Shen Tianfang. Meron na. Hindi ba't sinabi niyo na ang pamilyang Wang ay laging inaapi ang mga tao? Anping, maling sugat. Basta't mapapaniwalaan ang mga tao na lumabas at magpatotoo. Dagdagan pa ang aking koneksyon. Tiyak na magiging matagumpay ang bagay na ito. Nang marinig ito ni Shen Yue, nagsimula na rin silang sumang-ayon. Ang mga karaniwang tao ay palaging pinapahirapan. Siguradong matagal na silang galit sa angkan ng Wang. Dati, dahil sa kanilang takot. Palagi silang nagpipigil ng galit. Ngunit ngayon, may kapatid ko na handang lumaban para sa kanila. Siguradong handa silang tumestigo. Ngunit sa oras na ito, nakakunot ang iyong noo. Ang angkan ng Wang ay kayang maghari sa Anping County. Hindi lang ito ang kanilang mga paraan. 030-37 maaaring hindi makatulong ang mga taga-nayon sa atin. Maaaring hindi makatulong ang mga taga-nayon sa atin 030-37. Maaaring hindi makatulong ang mga taga-nayon sa atin. Pero sa ngayon, wala na tayong mas magandang paraan. Sige, mag-ingat kayo sa gagawin ninyo. Kung kailangan ninyo ng tulong, sabihin niyo lang at tutulungan ko kayo. Pagkatapos marinig ang iyong sagot, mas lalo pang ipinahayag ni Shen Tianfang na sa loob ng isang buwan, tiyak na maaalis niya ang buong pamilya Wang. Ngunit paano magiging kasing simple ito ng kanyang iniisip? Ang angkan ng Wang ay hindi lamang namamayani sa Anping. Dahil sa tulong ni Wang Defa, may suporta mula sa Queen Mother sa likod niya. Siya ay eksperto sa pagpaplano. Pinakamahusay sa paghawak ng tao. Sa araw-araw parang mabait at maaalalahanin. Alam ng mga taga-nayon. Tuwing may problema si Wang Dalong, yung mga mapanlinlang at masamang plano, lahat ay utos ni Queen Mother. Karaniwan, si Wang Defa ay isang nag-aawit ng mukha at isang nag-aawit ng pula. Naging magulo ang buong Anping, walang kapayapaan. Ang taong ito ay may pusong malamig at matigas. May tapang at talino. Ang kanyang kahalagahan sa angkan ng Wang ay hindi maikakaila. 27-20 talagang tulad ng iyong inaasahan. Kakatapos lang ng isang linggo, tumawag sa iyo si Shen Tianfang. Sa tawag, sinabi ni Shen Tianfang na sa ikatlong araw, gamit ang kanyang koneksyon, nakuha niya ang maraming ebidensya ng mga iligal na gawain ng pamilyang Wang. Basta't makakapagpatotoo ang mga taga-baryo, mawawasak ang buong pamilyang Wang at ang mga taga-baryo na iyon. Nang marinig na may mga makapangyarihan na handang tumulong sa kanila, agad silang natuwa at pumayag. Noong panahong iyon, naisip niya na ang bagay na ito ay tiyak na magtatagumpay. Naghanap pa siya ng maraming mamamahayag. Ngunit hanggang sa araw na ito, habang papalapit na ang pagdinig sa korte, ang mga dating pumayag na magpatotoo ng mga taga-baryo. Ngunit lahat ng ito ay nagbago ng pananaw. Maraming nagsabing hindi nila kilala si Shen Tianfang at hindi sila naapi ng pamilya Wang. Kabilang na ang isang batang babae na nagsabi na ang pamilya Wang ay nagtayo ng paaralan at ospital sa aming bayan, sa aming lugar, at paminsan-minsan ay nagbibigay sila ng tulong sa mga mahihirap namin. Sila ang mga mabubuting tao sa bayan. Kahit sino ay makakakita na ang maliit na batang babae ay mailuha sa mga mata, na tila labis na nagmamalupit, na malinaw na pinipilit ng pamilyang Wang. Pagkatapos malaman ito, ikaw ay nagalit ng labis. Hindi mo akalain na ang pamilyang Wang ay may ganitong kapangyarihan.
na kayang pilitin ang isang batang babae na magbigay ng maling saksi. Mukhang kailangan nating makipagkita ng maayos kay Queen Mother. Pagkatapos malaman ang seryosong kalagayan, agad kang nagmaneho papunta sa harap ng korte sa Anping County. Samantala, dahil hindi ka pa nagamot nitong mga nakaraang araw, si Wang Defa, nagsimulang lumala ang kanyang kalagayan. Noon, ang pinuno ng hukbo ng liver cancer na may 20 na antas. Ngayon ay malubha na ang pagbabago. Naging isang level 30 mutated liver cancer monster. At dahil sa hindi agad na agapan ang paggamot, ang sakit na matagumpay na nagmutete. Karaniwan ay may sariling domain. Kapag nakikipaglaban sa loob ng dumain na ito, bababa ang lahat ng iyong katangian. Minsan, ang mga high-level mutated monsters ay maaaring magdulot sa iyo ng kalituhan. Sa ganitong kalagayan, maaaring mapunta sa sarili mong katawan ang atake mo anumang oras. Ibig sabihin, kahit may isa zero mong alaga na nagbabawas ng damage para sa iyo, hindi ka pa rin sigurado na mananalo ka sa laban. Sa pagkakataong ito, si Shen Tianfang ay matagal nang napapalibutan ng mga mamamahayag. Ginoo Shen, hindi ba't ipinahayag mo noon? Ang angkan ng Wang ay mga taong walang awa at walang takot sa batas, ba? Ngunit sa ngayon, parang hindi naman gaya ng sinasabi mo. Yung mga reporter na gustong sumikat lang, nagpakita sa oras na ito ng walang konsensya. Hindi ko na alintana kung totoo o hindi ang kasamaan ng angkan ng Wang. Basta makasama lang ako sa headline ngayon. Tiyak na matitiyak ko na aakyat na ako sa posisyon. Nahaharap si Shen Tianfang sa mga mapanuksong mamamahayag. Wala nang magagawa ang oras. Ngunit sa susunod na segundo, natigilan siya sa kanyang kinaroroonan. Ano ba ang sitwasyong ito? Napansin niya na ang mga mamamahayag sa harap niya ay parang nagkasundo. Sa isang iglap, nawala sila sa harapan ni Shen Tianfang. Umalis na parang wala ng bakas. Umalis na walang iniwan. Tama, ikaw ang kumilos. Katatapos lang. Tumawag ka kay Wang Defa. Sa telepono, nangako ka sa kanya. Basta't handa siyang tumulong na alisin ang mga mamamahayag. Maaari ka na niyang gamutin ulit agad. Sumang-ayon si Wang Defa nang marinig ito. Kahit alam niya, gusto mong gamitin si Shen Tianfang para alisin ang pamilya Wang. Pero ngayon, hindi pa sigurado kung makakaligtas ka bukas. Isa pa itong hindi alam. Pasensya na. Asawa, talagang wala na akong magagawa. Habang nagsasalita ako, agad dinawagan ni Wang Defa si Wang Dalong. Ikaw na ang makipag-ugnayan kay Yang, General Manager ng Longhua News Agency. Paalisin mo ang lahat ng mga mamamahayag sa harap ng korte. Nagtaka si Wang Dalong sa narinig niya. Alam din niya na kung matalo sila sa pagdinig na ito, ang kanilang angkan, tiyak na mahuhulog sa isang sitwasyong walang pag-asa. Ngunit bakit kailangan pang tulungan ng tatay ko ang ibang tao laban sa akin? Mukhang naloko talaga ako ng aking murang ama. Tiyak na nahulog siya sa pang-aakit ni Yufan. Sa mundong ito, paano pwedeng may isang doktor na nakakagamot ng cancer ng 100%? Pero nang naisip niya na baka may mas malalim pang dahilan ang ginawa ng tatay niya. Ngayon, lahat ng reporter sa lugar ay napasunod na natin at kontrolado na natin. Kung gusto nilang bumalik, hindi na problema, isang salita lang. At saka yung mga taga-baryo na nagsabing magtestigo, ay naayos na ng nanay ko ang lahat para sa kasong ito. Walang kahit anong sansa si Shen Tianfang sa korte. Kaya't sa pagkakataong ito, sundin na lang natin siya. Agad na nag-utos si Wang Dalong kay Yang, ang manager ng pahayagan, na alisin ang mga mamamahayag sa lugar. Pagkatapos, sundin mo rin ang napagkasunduan. At nagmaneho ka papunta sa pribadong klinika ni Wang Defa. Pagpasok mo pa lang, nakita mo na si Wang Defa, na may nakakatakot na 30 level na mutant na halimaw. Ano ba itong mga putang inang ito? Sa unang pagkakataon na makita mo ang mutant na halimaw, nawala ka sa sarili mo. Kasunod nito, narinig ang isang serye ng mga alerto. 30 level na mutant na halimaw. Dahil sa pag-aaklas ng mga leader ng cancer sa atay, pumasok sa labanan at pumasok sa teritoryo ng kalaban. Kasabay nito, bahagyang babawasan ang lahat ng katangian. Kapag nakikipaglaban sa mataas na antas ng mga mutant na halimaw, may posibilidad na pumasok sa estado ng kalituhan. Labanan ang halimaw sa estado ng kalituhan. Estado, kapag nakikipaglaban sa mga mutant na halimaw sa mataas na antas, ang estado ng kalituhan ay may mga galaw, may mga sumusunod. Estado, sa laban sa mga mutant na halimaw sa mataas na antas, ang iyong atake at ng iyong alaga ay may mga galaw, may mga sumusunod. Ang iyong atake at ng iyong alaga. Maaaring mangyari ito sa iyo anumang oras. Tumingin sa presentasyon ng sistema. Medyo nag-aalangan ka. Anong lakas ng mga mutant? Wala kang ideya. At saka, sulit bang mag-risk para kay Wang Defa? Talaga bang karapat-dapat ito? Nakita ni Wang Defa na hindi ka nagsasalita. Mukhang naintindihan niya na rin ang kanyang katapusan. Doktor, talagang wala na akong magagawa pa. Malala na ang kalagayan mo ngayon. Sa ngayon, hindi rin ako sigurado. Kung mabibigo ang paggamot na ito, maaaring mamatay ka sa isang napakasakit na estado. Kung hindi ka magpapagamot, may 1 linggo ka pa siguro. Nang marinig ito, tuluyan nang tinanggap ni Wang Defa ang kanyang kapalaran. Pagkatapos na parang muling nabuhay, sinimulan niyang ikwento sa iyo ang buong buhay niya. Noong siya ay 22 taong gulang, matagumpay siyang nagtapos sa King Bay University. At noong taon ding iyon, pumasok siya sa lipunan. Akala niya noon, sa kanyang mataas na edukasyon, kaya niyang makipagsabayan sa lipunan. Ngunit ang realidad ay nagbigay sa kanya ng isang malupit na suntok. Nang araw na iyon, siya ay puno ng pag-asa nang dumating sa interview sa Longhua Technology. Ang Longhua Technology ay may pangalan na sa industriya noon. Maraming mga nagtapos ang nag-apply, na hindi mabilang. Kahit ganito ang sitwasyon,
Si Wang Defa ay nananatiling tiwala sa sarili. Sa katunayan, alam niya na ang mga taong tulad niya na galing sa maliit na bayan ay hindi madalas magkaroon ng pagkakataong magbago ng kapalaran. At ito ay isa sa mga pagkakataong iyon. Ngunit hindi inaasahan ni Wang Defa na nasa kalagitnaan pa lamang ang interview. Nakatanggap ng trabaho si Wang Defa. Noong panahong iyon, nagulat siya at natigil sa kanyang pwesto. Nakuha ko ba ang trabaho, interviewer, talaga bang nakuha ko? Huwag kang masyadong ma-excite, bata. Totoo ito. Tandaan, bukas ng umaga, 8:00 ng umaga, dapat nandyan ka. Ang liham ng pagtanggap, naging matagumpay ako. Pero sa oras na ito, sino ba naman ang makakaalam na ang naghihintay sa kanya ay walang katapusang impyerno? Kinabukasan, dumating si Wang Defa sa opisina ng tama sa oras. Ngunit napansin niya na ang departamento niya ngayon ay walang kahit isang tao. Sa kanyang pagdududa, ipinihit niya ang ulo at tiningnan ang oras. Tama, araw ng trabaho ito. At sinabi rin ng interviewer kahapon na dapat pumasok sa trabaho ngayon. Pero sa pagkatapos niyang magsalita, napalibutan siya ng mga armado at otoridad. Isang bagong graduate na estudyante, anong ganitong sitwasyon ang nakita niya? Agad siyang natakot at nanginginig. Sobrang gulat, hindi niya mapigilan ang pagyanig. Ano ba ang nangyayari dito? Dumapa sa lupa, yakapin ang ulo, huwag kumilos. Pagkatapos, si Wang Defa ay nahatulan ng 3 taon dahil sa pagnanakaw ng mga lihim ng kumpanya. Nalaman niya kalaunan na ang mga mataas na opisyal ng kumpanya ay nagbenta ng kanilang mga pangunahing code para sa malaking kita sa mga kakumpetensya. Ngunit nang malaman ng boss ang tungkol dito, wala siyang magawa laban sa kanya dahil ang taong ito ay bayaw ng boss. Sa mga nakaraang taon, nakinabang siya sa koneksyong ito sa boss. Madalas niyang inaabuso ang mga kasamahan sa trabaho at ginagamit ang kanyang posisyon para manghingi ng suhol mula sa mga subordinates. Palaging pinapabayaan ng boss ang mga ganitong bagay. Ngunit ngayon, ang pagnanakaw ng source code ay nangyari. Matagal nang lumampas ito sa kanyang nasasakupan. Baka mapunta siya sa masalimuot na sitwasyon. Sa gitna ng galit, nag-iisip din siya para sa kanyang bayaw. Buti na lang, walang nakakaalam sa nangyaring pagnanakaw ng code. Walang nakapansin sa kumpanya. Marahil maaari niyang gamitin ang interview bukas para makagawa ng plano. Kaya't si Wang Defa ang naging biktima ng sitwasyong ito. Matapos ang 3 taong pagkakakulong, si Wang Defa ay talagang naunawaan ang kasamaan ng lipunan. Nangako siyang paparusahan ang mga taong nanakit sa kanya. Magbabayad sila ng 10 ulit na halaga. Kasabay nito, siya rin ay nakatagpo ng dating accountant ng Longhua Technology. Siya ay nahatulan ng 1 taon dahil sa pagtulong sa kanyang boss na gumawa ng peking mga ulat. At ang taong ito ay si Wang Maquilian. Pagkatapos, ang dalawa ay nagtagumpay dahil sa kanilang napakataas na antas ng profesionalismo. Sa industriya, umunlad ng husto. At matagumpay na nakuha ang Longhua Technology, na nagdulot ng nararapat na kaparusahan sa dating may-ari. Sa mga sumunod na taon, lalong lumaki ang kanilang negosyo. At nagbago ng lubos ang kanilang pananaw. Ang tagapagpatay ng dragon ay naging dragon din at dito ito ganap na natupad. Isang aksidente. Nagawa ni Wang Defa ang isang napakalaking kasalanan. Sa kabutihang palad, nauna si Kilian na maghanda. Kaya naiiwasan nila ang pagkakakulong. Pagkatapos, para makabawi, bumalik sila sa kanilang lumang bahay sa Anping County ni Wang Defa. Sa tulong ng negosyo ni Wang Defa, at sa matinding tapang ni Kilian, pagkalipas ng ilang taon, naging makapangyarihan sa lokal na lugar. Si Wang Defa ay umiiyak na hindi na makapagsalita. Lahat ng ito ay nararapat sa akin. Pinaasa ko ang mga tao sa aking bayan. At ikaw ay nakatayo lamang sa tabi, nakatingin dito. Hindi ko akalain na may ganitong karanasan si Wang Defa. Ngunit ang mga tao sa Anping ay nagdusa. Bigla, parang may mahalagang desisyon na ginawa si Wang Defa. Dahan-dahan siyang nagsimula sa iyo. Yufan, ako ang nagtatag ng pamilyang Wang. Dapat din ay ako ang magwawakas nito. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng ebidensya ng krimen ng Wang. At maaari rin kitang tulungan na tumestigo sa hukuman. Ngunit kailangan kong humingi sa iyo ng isang pabor. Nang marinig ito, naguluhan ka. Hindi ko inasahan na mayroon pa siyang ganitong kamalayan na kayang isakripisyo ang pamilya para sa kabutihan. Walang anuman, sabihin mo lang. Basta't nasa loob ng pinapayagang batas. Maaari kitang tulungan. Sa mga nakaraang taon, maraming malalaking pagkakamali si Dalong. Tuwing nagkakamali siya, maayos na naitatama ng kanyang ina. Kaya't hindi kaunti ang mga ebidensyang naiwan. Kaya maaaring hindi siya maparusahan ng matagal. Gusto kong bantayan mo siya. Kailangan mong pumayag. Para sa huling natitirang dugo ng angkan ng aking pamilya. Nang marinig ang sinabi ng doktor, naging may halong pagod ka. Pero para sa kabuuang ikabubuti, pinili mong pumayag, maaari kong pangakuan. Pero kung siya mismo ang magpapahamak, wala na akong magagawa. Pagkatapos, dinala mo si Wang Defa at nagmaneho papunta sa hospital. Nakita ni Quilian na dumating si Wang Defa. Kitang-kita ang saya sa kanyang mukha. Hindi akalain na ang matandang ito ay bihirang makita. Kapag may nangyayari, talagang kaya niyang makapasok. Ngunit hanggang sa sandali ng paglilitis, doon niya lamang naisip na si Wang Defa ay hindi talaga narito para iligtas sila. Kung walang aberya, sa tulong ng napakaraming ebidensya at ang pagsuway ni Wang Defa, ang buong pamilyang Wang ay nahuli, at ang Anping County ay muling bumalik sa dati nitong kapayapaan. At ikaw ay kasama si Liu Ruyan, na walang hiya at walang pag-aalinlangan na nagkaroon ng isang tahimik na buhay. Sa panahong ito, umabot ka sa level 4 na po sa pamamagitan ng pagpatay ng mga halimaw.
Kasabay nito, sa isang laban sa mga halimaw. Nalaman mo ang tungkol sa mga balita tungkol sa Ancient Ruins. Ancient Ruins. Ayon sa alamat, ito ay mga labi na iniwan ng mga Diyos noong sinaunang panahon habang sila ay nag-aaral. Pagpasok dito upang mag-ensayo ay mabilis na makakapagtaas ng antas. Kasabay nito, may posibilidad ding makakuha ng mas maraming lihim ng Diyos. Nang makita mo ito, medyo nagulat ka. Noon, nagkaroon ka ng pagkakataong makuha ang isang lihim ng Diyos. Sa lihim na iyon nakasaad, nasa harap ng mga kakaibang pagbabago dulot ng paglala. Maaaring malampasan ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga labi ng 4 na banal na hayop upang alisin ang mga negatibong epekto ng kanyang larangan. Ano ang 4 na banal na hayop at paano kung makukuha ang kanilang mga labi? Kung noong panahong iyon, ang 30 level na Cancer Army ni Wang Defa ay walang larangan, tiyak na kaya kong talunin siya. Ayos na, marahil ito ay nakatakdang mangyari. Sa pag-iisip na ito, hindi mo maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Ngunit ang mga susunod na pangyayari ay nag-udyok sa iyo. Nasimula ng paglalakbay sa paghahanap ng mga relikya ng banal na hayop. Sa araw na iyon, pumunta ka sa ospital tulad ng dati upang mag-level up. Ngunit pagdating mo sa ospital, tumunog ang telepono. Pare, nasaan ka ngayon? Umalis ka na agad. Bigla siyang na-ospital si Liu Ruyan. Tumawag si Shen Yue, ang best friend ni Liu Ruyan. Nalaman mo ang tungkol dito. Agad kang nagmaneho pabalik sa Jinsu Pavilion. Hindi ito normal. Nung umalis ka kanina, ayos pa siya. Tumingin si Shen Yue sa'yo at ipinaliwanag. Hindi ko rin alam. Ngayon, plano naming mag-practice ng pagluluto para makagawa ng masarap na pagkain para sa iyo. Pero nang handa na akong mag-apoy, bigla siyang nahulog sa sahig. Wala nang malay, walang pag-aalinlangan. Agad mong sinuri ang mga sakit ni Liu Ruyan. Kakaibang cancer sa suso. General ng bansa, boss na level 70 na kakaibang halimaw. Pinuno ng kakaibang halimaw. Pagkatapos ng laban, pwedeng pahabain ang buhay ni Liu Ruyan ng 0 taon. Nang makita ito, biglang nawala ang lakas ko. Siyempre, nasa level 45 lang ako ngayon. Para labanan ang boss na level 70, sobrang hirap, halos imposible. At saka, ito pa ang uri ng mga halimaw na may sariling larangan. Bigla mong naisip ang tungkol sa naunang lihim ng Diyos. Tama, hindi ba't sinabi na kapag natagpuan ang mga labi ng banal na hayop, mawawala ang mga negatibong epekto nadulot ng mga halimaw? Bigla kang nagkaroon ng pag-asa. Ngunit kasunod nito, muli kang nainip. Pero ngayon ay level 45 lang ako. Paano ko kaya matatalo ang boss na level 70? Wala na, bahala na, susubukan ko na lang. Basta may pag-asa. Hindi ako susuko. At saka, ginamit mo ang Jinzen Sixui sa Liu Ruyan para sa isang nakamamatay na suntok. Sa tulong ng epekto ng kasanayan sa isang araw, si Liu Ruyan ay nagising. Agad kang pumunta sa parmasya at nagluto ng ilang sabaw para sa dugo at enerhiya. Matapos itong inumin, halatang bumuti si Liu Ruyan. Nagtataka si Shen Yue, wow. Pare, talagang ikaw ay isang mahusay na manggagamot. Ang bilis mo namang nagising. Ngunit ikaw lamang ang nakakaalam na ito ay hindi pang matagalang solusyon. Pagkatapos ay tinawag mo si Shen Yue sa sala. May kailangan akong asikasuhin, aalis ako. Kailangan mong alagaan si Liu Ruyan para sa akin. Kung may mangyari sa kanya, agad mo akong ipaalam. Sige, mag-relax ka lang. Bagaman hindi naiintindihan ni Shen Yue ang iyong ginawa, sumang-ayon pa rin siya. Nang ikaw ay malapit ng umalis, sa sulok ng mata, muling napansin ko, yung malaking babaeng halimaw na gawa sa 100 bato malapit kay Shen Yue. Ah, tama nga. Matagal na ang nakalipas. Siguradong na-refresh na si Miao Shu Kongkong. Kasunod nito, inatake mo ang halimaw na babae gamit ang skill na Miao Shu Kongkong. Buksan mo at tingnan. Biglang sumabog ang isang matinding maliwanag na gintong liwanag. Binabati kita, ang host ay nakakuha ng Diyos na antas na kasanayan na Nirvana Rebirth. Nirvana Rebirth. Mga labi ng sinaunang banal na hayop na si Zuke, at ang mga labi ng 4 na banal na hayop, maaaring gawing banal na kasangkapan mula sa pagkabulok. Sa pamamagitan ng pagtipon ng mga labi ng 4 na buhay, maaaring gawing banal na kasangkapan mula sa pagkabulok. Sa gitna ng kagipitan, ang bulaklak ng mga pangungusap ay nagiging banal na bagay. Ang mga labi ng mga salita ng 4 na pag-akyat ay maaaring gawing banal ang mga nabubulok. Sa gitna ng matinding kagipitan, maaaring baligtarin ang sitwasyon. Sa gitna ng matinding kagipitan, maaari ring baligtarin ang malaking sitwasyon. Pagpapakilala sa kakayahan, nagiging epekto ng pasibong kakayahan kapag pumasok sa labanan. Kapag ang buhay ay umabot sa 0, agad na mabubuhay muli na may buong buhay. At ibabalik ang lahat ng estado. Sa bawat laban, ito ay epektibo lamang isang beses. Tala, maaaring magamit sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sariling epekto. Sa bawat laban, ito ay epektibo lamang isang beses. Puwersang bigyang buhay ang 15, malaking estilo 0 nota, maaaring ilabas bilang aktibong kasanayan sa labas ng labanan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sarili. Nota, maaaring ilabas bilang aktibong kasanayan sa labas ng labanan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng puting. Ilabas bilang aktibong kasanayan sa labas ng labanan. Maaaring gamitin lamang sa mga taong malapit ng mamatay. Puwersang bigyang buhay ng 15 araw at ibalik ang 30 ng kanilang buhay. Nota, maaaring ilabas sa pamamagitan ng pagkonsumo ng sariling buhay. Palakasin ang epekto ng pagbibigay buhay. Shit! Ito ba ang Pro-Max na bersyon ng isang masalimuot na araw? At bakit narito ang mga relikya ng 4 na banal na hayop? Bakit ito lumitaw sa bato ng babae? Paano siya nakakuha ng isa ng ganoon kadali? Wala nang masyadong oras para sa iyo na mag-isip. Agad kang nagmadaling pumunta sa silid tulugan. Ginamit mo ang kasanayan na Nirvana sa kanya. Bigla, isang hindi maipaliwanag na galit ang sumiklab sa kanya. Agad na dumaloy ang walang katapusang buhay mula sa kanya.
Sa loob lamang ng isang sandali, naramdaman ni Liu Ruyan na para siyang muling isinilang. Ano ang nangyayari? Bakit parang ang gaan-gaan na? Tumingin ka kay Liu Ruyan. Walang masyadong paliwanag. Baby, maaaring kailanganin kong umalis ng matagal sa mga susunod na araw. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili habang nandito ka sa bahay. Hayaan mong si Wei ang makasama mo sa panahong ito. Kung may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo sa kanya. Bago pa makapagsalita si Liu Ruyan, umalis ka na ng kwarto. Sa ngayon, ang oras ay buhay. Kahit isang segundo ay mahalaga. Magkakaroon siya ng dagdag na panganib. Pagkatapos ay nagmaneho ka papunta sa isang pribadong klinika. Ito ay pagmamay-ari ng matalik na kaibigan ni Chen Hao na si Zhang Yang. Dito ka dati. Nakakuha ng impormasyon tungkol sa Taiko Zixu. Kaya nagpasya kang pumunta rito para subukan ang swerte. Ay naku, talagang bihirang bisita. Wang Jie, matagal na tayong di nagkita. Nakita ng kapatid na Zhang Yang na dumating ka. Agad siyang lumapit at masiglang bumati. Pagkatapos, ginamit mo ang dahilan ng pag-aaral. Nabalak mong manatili sa kanya ng ilang araw. Nang marinig iyon, hindi siya nag-alinlangan. Kaya pinayagan kanyang manatili. Marami pa akong naka-schedule ngayon. Kaya medyo magiging abala ako. Maglibang ka lang. Kung may kailangan, tawagin mo ako. Walang anuman, magpatuloy ka lang. Ano bang hindi ko naiintindihan? Maghintay ka na lang matapos ako bago magtanong. CJ. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagsimula na siyang tumanggap ng pasyente. At ikaw naman ay nasa tabi. Maingat na pinagmasdan ang bawat tao at ang kanilang mga kakaibang sakit. Akala mo'y palaging nasa iyong panig ang swerte. Pero 5 araw na sunod-sunod, wala kang napansin kahit anong kakaibang sakit. Sa wakas, sa ika-6 na araw, nagpasya kang maghanap ng swerte sa ibang lugar. Matapos makipagpaalam kay Zhang Yang, humarap ka at aalis na sa klinika. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa gitna ng tao, isang nagniningning na liwanag ang humatak sa iyong atensyon. Nang tingnan mong mabuti, swerte, kakaibang sakit, halimaw. Antas ay hindi alam. Tala, makipaglaban sa swerte na halimaw. May posibilidad na makuha ang super premyo. Walang duda. Matapos simulan ang laban, madali mong natalo ang maswerteng halimaw. Binabati kita, nakakuha ka ng 3.8 milyong karanasan. Tumaas ang antas sa 51. Automatikong nagbukas sa laban, tumaas ang antas sa 51. Automatikong nagbukas sa laban, binabati kita, nakakuha ka ng 5 elements formation. Binabati kita, nakakuha ka ng 5 elements formation. Automatikong nagbubukas sa laban. Lahat ng unit ng ating panig ay sabay-sabay natatanggap ng pinsala. Pataas ng 100 ang epekto ng pagbawi ng buhay ng lahat ng unit. Binabati kita sa pagkakakuha ng pambihirang item na piraso ng lihim na lugar 2. Piraso ng lihim na lugar 2, kolektahin ang 0 piraso. Piraso ng lihim na lugar 2, maaaring buksan ang alamat na lihim na lugar ng sinaunang. Ang paggamit ng hiwalay na piraso ay may 0.1% posibilidad na magtagumpay sa pagbubukas. Grabe, talagang hindi basta-basta ang swerte ng halimaw na ito. Humihikbi ka. Napakababa ng sansa na magamit ang piraso ng lihim na lugar ng mag-isa. Hindi mo alam kung kailan mo makokolekta ang 1. Ngunit sa ngayon, hindi kayang maghintay ni Liu Ruyan ng ganoong katagal. Kaya, dapat bang subukan ang sansa sa espiritu? Nangyari ito kahapon. Muli kang tinawagan ni Shen Yue. Sa telepono, nalaman mo ang balita na muling lumala ang kalagayan ni Liu Ruyan. Kung hindi dahil kay Zuke na pinipilit siyang ipagpatuloy ang buhay, baka matagal na siyang wala na. Dito, hindi na nag-atubili. Nagpa siya ng gamitin ang piraso ng lihim na mundo. Kailangan niyang makuha ang 1 piraso. Paano makakapaghintay si Liu Ruyan? Mas mabuting subukan na lang. Marahil ay may kaunting pag-asa pa. Biglang nagbago ang tanawin sa harap mo. Ang mga piraso ay unti-unting lumutang. Kasabay nito, nagsimula silang maglabas ng kakaibang liwanag. Pero sa sumunod na sandali, nananatili kang nakatungo sa lugar. Biglang may ingay na bang. Ang mga piraso ay naging pulbos at nawala sa harap mo. Nakita ang eksenang ito. Agad na parang namatay ang puso mo. Tumingin sa natitirang huling piraso sa iyong kamay. Parang gumawa ka ng isang mahalagang desisyon. Noong nakaraan, nakakuha ka ng isang kakaibang item na tinatawag na flag ng pagtaas. Pagkatapos gamitin, maaari nitong dagdagan ang tagumpay ng anumang kaganapan ng isa. Ang item na ito ay higit sa lahat ng mga patakaran. Isang beses lang maaaring gamitin ang kaganapang ito. Noong panahong iyon, sa tingin mo, hindi sapat ang probabilidad na ito. Tingnan mo yan. Hindi ba't ito ay isang ganap na gamit na walang silbi? Nang ilagay mo ito sa backpack mo, hindi mo na ito pinansin. Ngunit ngayon, ang probabilidad na ito at ang piraso ay hindi maihahambing. Talagang maituturing na isang pambihirang artifact. Walang ibang nag-activate ng banner ng pagpapalakas sa mga piraso. Ngunit sa susunod na sandali, muli kang nagulat na hindi makapagsalita. Nakita mo na sa tagumpay ng paggamit ng kayamanan sa sandaling iyon. Ang mga piraso ay nagsimulang umikot sa isang napakakakaibang paraan. Agad na ang iyong isipan ay nagsimulang malito. Saan mang dako ng mga estrangherong piraso ng alaala, biglang pumasok sa isip mo. Hindi mo rin alam kung gaano katagal ito nangyari. Sakit ng ulo ko. Ano ba ang nangyayari dito? Sino ang taong ito sa larawan? Bakit mayroon akong alaala niya? Nang muling bumuka ang mga mata, nakita mo ang isang dagat ng mga bulaklak. Pinipilit mong alalahanin ang mga naaalala mo bago dito pumunta. Pero hindi mo talaga maalala. Ang sakit ng ulo ko. Dito ba talaga ang tinatawag na lihim na lugar na iniwan ng mga Diyos? Paano ba ako nakarating dito? Habang tinitingnan ang mga paru-paro sa harap ko, hindi mo mapigilang subukan na hawakan. Ngunit dumiretso sila sa iyong katawan. Habang ikaw ay naguguluhan,
Isang boses ng matanda ang narinig mula sa iyong likuran. Lumingon ka. Huwag kang matakot, binata. Narito ang sinasabing lihim na lugar. Sabihin mo sa akin kung ano ang nais mong makuha dito. Hindi kalayuan. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang nakatayo roon. Matapos ang maikling pag-iisip, nagsalita ka sa matanda. Gusto kong mabilis na makakuha ng malakas na kapangyarihan upang pagalingin ang aking minamahal. Ngunit ang matanda ay umubo at nagbuntong hininga. Mayroon siyang napakaraming lihim. Hindi mo ba gustong malaman? Bakit mo nakikita ang mga halimaw ng sakit sa ibang tao? Hindi mo ba gustong malaman? Saan nagmula ang nawawalang bahagi ng alaala kanina? Kanino talaga ito nabibilang? Sa harap ng tanong ng matanda, nakatayo ka lang sa iyong lugar. Hindi ba dahil ako ay isang tagapaglakbay sa panahon? At ano ang ibig sabihin ng mga alaala na sinasabi niya? Kakatapos ko lang talagang maramdaman na parang may nawala akong mahalagang bagay. Sino ka ba talaga? Bakit sobrang kilala mo ako? Nang marinig ito, muling bumuntong hininga ang matanda. Mukhang talagang wala kang naaalala. Sige, maaari kong sabihin na ikaw ay may walang kapantay na lakas. Ngunit kailangan kong tiyakin kung kaya mo itong kontrolin. Kaya. Kailangan mong dumaan sa 3 pagsubok na itinakda ko para sa iyo. Agad na lumitaw sa harap mo ang 3 baraha. Sa mga salita ng matanda, ikaw ay nagdududa. Ngunit sa ngayon, wala ka ng ibang daan. Agad na kumilos ang iyong isipan. Pagkatapos, ang gitnang baraha ay nawala. Oh, tama nga. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Sa pagsubok, lahat ng iyong kakayahan ay mawawala ng bisa. Good luck. Habang bumababa ang boses ng matanda, nagsimula nang magbago ang tanawin. Saan ito? Anong pagsubok ang maaaring mayroon sa maliit na kwartong ito? Ngunit hindi ka pa nakabawi sa iyong sarili. Isang lalaking may suot na maskarang baboy ang lumapit. Kamusta, hamonero? Maligayang pagdating sa aking pagsubok. Nakita mo na rin, ganito kalaki ang silid na ito. Walang anumang nakatagong espasyo. Agad na tumunog ang maskarado. Kayo ay na-teleport sa labas ng pinto. Ilalagay ko ang magic pill na ito sa loob ng pintuan mamaya. Kung mahahanap mo siya sa loob ng 15 minuto, makakalusot ka. Para maiwasan ang panlilinlang, ako ay magmamasid sa bawat galaw mo sa tabi. Handa ka na ba? Pagkarinig dito, naramdaman mong may kakaibang pakiramdam. Parang may mali. Pero hindi mo masasabi kung saan talaga ang mali. Matapos ang sandaling pag-iisip, nakapagbuo ka na agad ng isang matapang na hula. Hindi naman siguro ganun kasimple. Sige na, mas mabuting mag-ingat na lang tayo. Handa na ako. Pagkatapos magsalita, biglang lumitaw ang maskara sa loob ng bahay. Naayos na ang magic orb. Sige, pasok na kayo. Habang itinaas ng taong nakmaskara ang kamay, ikaw ay na-teleport din sa loob ng bahay. Nagsimula na ang timer. Sa simula pa lang, nakatutok ang atensyon mo sa istante sa tabi. Pero habang tumatagal, minuto't segundo na lang, ni hindi mo man lang nakita ang anino ng magic ball. Sa pagkakataong ito, naalala mo ang matapang mong hula kanina. Mukhang ganito nga ang tama. Nakatago ang magic ball sa'yo. Nang marinig niya ito, nagulat muna siya. Pero pagkatapos, naging kalmado na siya. Tunay ngang karapat dapat siyang tawaging isang pinili mula sa mga alamat. Pagdedecode ng ganitong klase ng pagsubok ay parang naglalaro lang ng laro. Binabati kita, napasa mo ang aking pagsubok. Sige, sabihin mo. Lumabas siya ng isang engkanto at dahan-dahang lumipad papunta sa iyo. Ito ang engkanto ng sekreto. Tutulungan ka niya sa mga susunod mong pagsubok. Nang sabihin niya iyon, nawala siya sa harap mo. Tumingin sa tabi sa engkanto. Ikaw ay mukhang nalilito. Ano ang ibig sabihin ng piniling tao na sinabi niya kanina? Bakit parang alam ng bawat isa ang tungkol sa aking pagkatao? Tanging ako lang ang hindi alam. Bago ka pa makapag-isip ng mabuti. Sa susunod na segundo, ikaw ay na-teleport pabalik sa lihim na lugar. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang pagdaan sa unang pagsubok. Mukhang mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko. Siyempre. Walang pag-aatubili. Agad mong pinili ang susunod na baraha. Biglang nagbago ang eksena sa isang walang hanggang espasyo. May isang chessboard na nakalutang sa gitna. At sa kabila ng chessboard ay nakatayo ang isang taong nakasuot ng gintong maskara. Maligayang pagdating sa aking pagsubok. Ang hamon, napakadali lang ng laro ko. 50 itim na piraso bawat isa. Simula na ang laro. Kailangan mong ilagay ang buong hanay sa mangkok. Kung paano mo hahatiin ay nasa iyo. Pagkatapos mong hatiin, papalitan kita ng panandali ang pagkabulag. At kailangan mong pumili muna ng isang mangkok. Pagkatapos ay pumili ng itim na piraso mula sa mangkok na ito. Kung matagumpay mong mapipili ang itim na piraso, panalo ka. Nang marinig ito, naisip mo na hindi ito isang simpleng laro ng swerte. Matapos ang maikling pag-iisip, handa na ako. Simulan na. Kakatapos lang magsalita. Simulan na. Ilalagay mo ang lahat ng puting piraso at 49 na itim na piraso sa iisang mangkok. Sandali, nagkamali ka. Kailangan mong ihiwalay ang mga piraso sa 2 mangkok. Huwag magmadali, hindi ko pa natatapos. Hindi pa tapos ang sinasabi ng taong may maskara. Ninakaw mo ang kanyang pagkakataon. Kinuha mo ang huling itim na bato at inilagay ito sa isa pang mangkok. Ayos na.
May isang benepisyo ang ganitong pamamahagi. Kapag napili na, ang mangkok na may isang itim na bato ay direktang mananalo. 49% ang sansa ng itim, kahit hindi napili, 51% ang puti. Sa isa pang mangkok, halos kalahati ang posibilidad na ito ay itim na tuldok. Nang makita ito, medyo nagulat ang taong may maskara. Hahaha, talagang karapat-dapat sa napiling tao. Talagang iba siya sa iba. Medyo interesante. Sa susunod na segundo, itinaas ng taong may maskara ang kanyang braso. Bigla, isang itim na ulap ang bumalot sa iyong harapan. Nawala ang lahat ng iyong paningin. Pagkatapos ay nagsimulang a-shake ng taong nakamaskara ang mangkok. Di nagtagal, tumigil na siya sa pag-shake. Inilagay niya ang dalawang mangkok sa harap mo. Sige, alin ang pipiliin mo? Yung nasa kaliwa mo o nasa kanan? Nang marinig ito, nag-alinlangan ka sandali. Kaya piliin mo na yung nasa kaliwa. Hahaha, kahit na mayroon kang ilang kakayahan. Parang hindi masyadong maganda ang iyong swerte. Nang marinig ito, umiti ka ng may kalikuan. Ngayon, pakisuyong pumili ng mga piraso mula sa mangkok. Walang pag-aalinlangan. Kumuha ka ng 5 piraso. Mayroon ba akong itim na piraso sa kamay? Tinanong mo ang taong may maskara. Ngunit siya ay nanahimik na lamang. Paano ito pwedeng mangyari? Paano pwedeng maging sobrang swerte ng isang tao? Walang sagot mula sa kabilang panig. Ikaw ay nakumpirma na. Malaki ang posibilidad na lahat ng 5 piraso sa kamay mo ay mga itim na piraso. Pagkatapos, isa-isa mong itatapon ang mga piraso. At ang huling natira sa kamay mo ay tiyak na isang itim na piraso. Nakapili ba ako ng tama? Hahaha. Mukhang mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Pati ang Diyosa ng swerte ay piniling nasa panig mo. Binabati kita sa iyong tagumpay sa pagsubok. Habang sinasabi ito, naglabas siya ng isang bola ng liwanag. Patungo sa diwata sa iyong tabi. Nakita na ang diwata ay nakontak ang bola ng liwanag sa sandaling iyon. Ang takot ay sumabog mula sa kanya. Maaari nitong bigyan ang iyong espiritu ng pinakamataas na pagkakabuklod. Tungkol sa kung ano ang gamit ng kapangyarihang ito. Malalaman mo rin sa hinaharap, bago ka pa makapagsalita. Direktang itinaas ng taong may maskara ang kamay at ibinalik ka sa lihim na lugar. Ngunit sa oras na naipadala ka pabalik sa lihim na lugar, nakatayo ka lang sa lugar. Grabe. Anong nangyayari? Ang dating parang paraiso na lihim, ngayon ay naging impyerno sa lupa. Ang matinding init sa paligid ay walang tigil na nagpapaalala. Nakakaunti na lang ang natitirang oras mo. Sa nakita mo, hindi mo maiwasang malito. Agad na, napagtanto mong hindi ka maaaring umupo at maghintay. Ngunit mula nang pumasok ka sa lihim na lugar, lahat ng iyong kakayahan ay nawala. Sa ngayon, wala ka ring ibang solusyon. Habang ikaw ay nawawala ng pag-asa, lumabas ang espiritu ng lihim na wika. Ginoo, nadarama ko na ang kasalukuyang tanawin ay puno ng kawalang kabuluhan. Sa madaling salita, ngayon, ang lugar na ito ay isang ilusyon lamang. Hindi ito makakapinsala sa iyo. Ang ganitong init ay isang ilusyon lamang. Kung totoo man, ayos lang sana. Pagkatapos mo itong marinig, lalo kang naguguluhan. Pagkatapos, tumingin ka sa diwata ng lihim. Alam mo pa ba ang iba? Kung paano masusugpo ang ilusyon na ito. Ngunit nag-aalangan ang diwata sa oras na ito. May paraan upang masugpo ito. Kailangan mo lamang isakripisyo ang pinakamahalaga sa iyong puso. Pagkarinig nito, nagalit ka ng labis. Ang pinakamahalaga sa aking puso. Iyon ay ang mga mahika at kayamanan. Kung isasakripisyo ang mga ito, tiyak na babagsak ang lakas. Dapat mong malaman. Nandoon ako upang maging mas malakas at gamutin si Liu Ruyan. At saka, ang maliit na espiritu ay may hindi tiyak na pinagmulan. Hindi mo maaring pagkatiwalaan ang lahat ng sinasabi niya. Wala nang ibang paraan. Tumingin ka sa maliit na espiritu at sumagot. Ang espiritu ng mahika ay nag-iisip sandali. Wala nang ibang paraan. Hindi rin naman wala. Maari kong ialay ang sarili ko upang sirain ang iyong imahinasyon. Pero kung wala ang aking tulong, maaaring hindi ka makalusot. Nararamdaman ko ang susunod na pagsubok. Pero hindi ka paganap na naniniwala sa akin. Para sa iyo, ang pag-aalay sa akin ay isang magandang pagpipilian. Sa harap ng maliit na diwata, tahimik ka. Mukhang wala talagang masamang intensyon ang kabilang panig. Ngunit kung totoo ang sinasabi niya, walang paraan na makakayanan ang susunod na pagsubok. Kung mawawala siya, kaya ba't hindi ako nagpunta rito ng walang dahilan? Nang maisip mo ito, nagsimula kang magduda. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, pinili mo pa ring isakripisyo ang iyong sarili. Pinakamakapangyarihang talento. Hindi matitinag. Kasabay ng isang kakaibang liwanag na dumaan. Naramdaman mo ang buhay sa iyong katawan. Parang may nawala na isang mahalagang bagay. Kasunod nito, nagsimula nang magbitiw ng mahika ang diwata ng lihim na salita. Nawawala na rin ang ilusyon. Shit! Medyo may alam itong diwata ng lihim na salita. Pagkatapos magsalita, lumitaw ang matandang lalaki mula sa malayo. Haha, hindi na nakakagulat na siya ang pinili ng langit. Tiyak na kaya niyang gumawa ng tamang pagpili sa harap ng malaking usapin. Sa harap ng tama at mali. Huwag magmadaling tapusin ang huling pagsubok na ito. Automatikong malulutas ang lahat ng misteryo. Sige, simulan na natin agad. Sa narinig niya, nagsimula siyang magpumilit sa matanda. Sa huli, mas maraming nasasayang na segundo ngayon. Mas delikado si Liu Ruyan sa kabilang banda. Huwag kang mag-alala, bata. Dito, ang oras ay tila nakatigil kumpara sa labas. Kahit gaano ka katagal dito, ang labas ay mananatiling pareho ng iyong pagdating.
Ano nga ba ang huling pagsubok na ito? Nang marinig mo ito, huminga ka ng maluwag. Nang marinig ng matanda, dahan-dahan siyang nagsalita sa iyo tungkol sa huling pagsubok. Ito ang inihanda kong mabuti para sa iyo. At ako ang tagapagbantay nito. Sabay sa malakas na hampas ng kamay ng matanda. Isang mesa ang biglang lumitaw sa harap mo. Napakadali lang ang mga patakaran ng pagsubok. Kaming dalawa ay may kanikanyang isang sasakyan. Dito ay may 8 pirasong card ng mga piyesa. Pero ang hindi mo inaasahan ay, ang matanda ay talagang pumili ng upuan. Nakita ito. Nagsimula kang seryosong mag-isip tungkol sa motibo ng iba. Ang matandang ito ay puno ng talino. Kung ito ay isang simpleng laro ng karera, hindi siya maaaring makakuha ng mga aksesorya na walang kinalaman sa bilis. Tiyak na may nakatagong lihim dito. Pagkatapos, isang matapang na ideya ang pumasok sa iyong isipan. Ang huling patakaran ay malinaw na nagsasaad, na basta't makararating ng buo sa dulo. Kahit sino ang manalo, ang pagbuo sa buhay ay tiyak na hindi ganoon kadali. Ang kalaban ay sunod-sunod na nakakakuha ng mga aksesory na walang kinalaman sa bilis. Ang tunay na layunin ay walang iba kundi ang ilagay ang sasakyan sa loob ng panlabas na daan. At kailangan kong kumpletuhin ang karera. Kailangan kong lumiko. Basta't lumiko ako. Maaaring samantalahin ng kalaban ang pagkakataong ito. Pabilis ang tatakbo at itulak ako. At matanggal sa laban. Kung ganito nga, napaka nakakatakot naman. Nakita mong matagal kang nag-aalinlangan sa pagpili ng baraha. Hindi nakatiis ang matanda at nagbigay ng paalala. Anong nangyayari, binata? Mayroon kang natatanging piyesa ng preno. Ang pinakamalaking bentahe ay nasa iyo. Ano pa ang dapat pagdudahan? Sa iyong narinig, mas naging tiyak ka sa layunin ng kausap. Sa kasalukuyan, natitira na lang ang salamin sa harap at isa pang manibela. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Diretsong pinili mo ang manibela. Yung mga pinili mo ay mga piyesa na walang kinalaman sa bilis. At ang pinakamahalaga, ang manibela ay nasa akin. Talagang hindi ko maisip kung paano ka mananalo sa akin. Nang marinig iyon, tuluyang bumaba ang pag-iingat ng matanda. Pero maaaring hindi ganoon kadali ang lalaki. Ang matanda ay matalino at mapanlikha. Nang makita mo ang kumpiyansa sa kanilang mukha, alam mo nang halos panalo na kayo. Pagkatapos mong magpasya, nagsimula na kayong mag-ayos ng kotse. Tulad ng iyong inaasahan, pinili ng matanda ang inner lane. Sa pagtapos ng countdown, opisyal nang nagsimula ang laban ninyo. Ngayon, basta't normal ang pagmamaneho. Huwag ipakita ang layunin. Ay makakakuha ka ng tiyak na panalo sa laban. Hindi nagtagal. Dumating kayong dalawa sa unang liko. Nakita ng matanda na dumating na ang pagkakataon. Kaya't sinimulan niyang pisilin ang gas. Alam mo na walang manibela at preno ang kalaban. Nalaman na ang pagbilis na ito ang kanyang paraan upang makalabas sa sitwasyon. Gusto niyang gamitin ang bilis sa kurbada upang banggain ka. Walang pag-aalinlangan. Agad mong pinindot ang preno upang huminto at umiwas. Ang kotse ng matanda ay hindi makabawas ng bilis dahil walang preno. At wala ring manibela upang lumiko. Diretso itong tumalon mula sa daan. Tumutok sa kailaliman. Sa wakas, natapos mo ang laban ng walang kapahamakan. Grabe. Talagang delikado. Halos hindi ko na nakuha ang buhay ko. Pagkatapos ng sinabi mo, biglang nagpakita ang matanda sa harap mo. Bata, magaling ka. Hindi ko akalain na nakita mo na ang layunin ko. Mabuti pa nga nakapagkukunwari ka pa ng ganyan. Siyempre. Maaari mo na bang sabihin sa akin ang lahat tungkol sa akin? Oh, tama nga. At ang walang kapantay na kapangyarihan na iyon. Kailan mo ako bibigyan?